Sa unang araw ng klase, hinak mo ang computer ni Xiaohua sa loob lamang ng 10 minuto't kalahati, at pagkatapos ay pinagmasdan ang kanyang mga pribadong litrato. Pagkatapos matuklasan ito ni Xiaohua, hindi lamang siya nagalit, ngunit naglagay pa ng mas nakakaakit na mga litrato sa computer para lang madalas kang mag-hack para makita ang mga ito. Lumabas na ito ay isang security system na binuo ng kanilang pamilya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, ngunit madali mo itong na-crack, ikaw na isang baguhan sa computer. Ngunit nang buksan mo ang mga nakatagong file ni Xiaohua, natuklasan mo ang kamangha-manghang pagkatao sa likod ni Xiaohua kanina lang. Si Xiaohua, na si Liu Ruyan, ay naglakad papasok sa silid-aralan na nakasuot ng mapusyaw na dilaw na mahabang damit at may malambot na buhok, na agad na nakaakit ng maraming hangal sa paligid. Oh and my God, napakaganda ni Liu Xiaohua. Kung makukuha ko lang ang numero ni Liu Xiaohua, napakaganda. Dapat bilang isang computer genius ng Jiangsheng University, pansamantalang inanyayahan siya ng propesor na magturo sa iyong klase. Hello sa lahat, ako si Liu Ruyan. Si Professor Luo ay may mahalagang bagay na kailangang gawin ngayon at pansamantalang nag-leave. Papalitan ko si Professor Luo upang magbigay ng isang profesional na aralin para sa lahat at sa parehong oras. Malaswang kinuskos ni Jiboda ang kanyang maliit na kamay, itinulak ang iyong braso at bumulong, napakaganda ni Liu Xiaohua. Sinasabi mo, tayo ay nasa parehong departamento, makikilala kaya niya tayo. Kung magkaroon tayo ng maganda at di malilimutang pagkikita ngayon, hehe. Nang makita ito, tiningnan mo si Jiboda. Ang batang ito ay isang womanizer at nagkaroon na ng higit sa 10 girlfriend sa kolehiyo. Ang pinakamahabang relasyon ay wala pang 3 buwan. Tiningnan ni Jiboda ang iyong mapanlait na tingin at nakiusap, Muje, itago mo ang iyong mapanlait na tingin. Pakinggan mo ang mga saloobin ng mga kalalakihang nasa paligid mo. Sino ang hindi nasasabi? Ikaw lang ang parang monghe na hindi malapit sa mga babae. Baka bakla ka. Pagkatapos ay mabilis na tinapik ni Jiboda ang kanyang braso at umatras na may gulat sa kanyang mukha. At halata namang nasanay ka na at hindi mo pinansin si Jiboda. Tiningnan mo lang si Liu Ruyan at ibinaba ang iyong ulo dahil alam mo rin na napakalaki ng agwat sa pagitan mo at ni Liu Ruyan. Ang isang palaka na gustong kumain ng swan ay talagang napakahirap. Pagkatapos ay nagpasya kang mag-cutting classes at bumalik sa dormitoryo. Jiboda, mayroon akong emergency na kailangang asikasuhin kaagad, aalis na ako. Hoy, Miji! Tiningnan ka ni Jiboda na may gulat habang nakayuko ka at nagmamadaling lumabas mula sa likod. Anong nangyari? Nag-cutting classes ka pa sa klase ni Liu Xiaohua. Talagang sayang. Hindi mo alam kung magkakaroon ka pa ng pagkakataong pumasok sa klase ni Liu Xiaohua sa hinaharap. Si Jiboda ay may isang naghihinayang ekspresyon, ngunit ang makatawag ng pangalan ni Liu Xiaohua ng 2 beses ay nakakatuwa. Sa sandaling ito, tuminala si Liu Ruyan. Nakita ka niya mismo na nakayuko at nagmamadaling lumabas sa likod na pintuan. Bahagya siyang sumimangot. Nagsimula na ang klase. Pupunta ka ba sa banyo? Ngunit hindi na siya nag-isip ng marami. Nang makita niya na puno ng mga estudyante ang buong silid-aralan, bahagya siyang lumuwag at malamig na nagsabi. Ngayon, sisimulan na natin ang pagtawag ng pangalan. Kasabay nito, karga-karga mo ang iyong laptop at hinal na nakaupo sa harap ng mesa sa dormitoryo. Binuksan mo ang computer at ang mga galaw ay tuloy-tuloy. Ang iyong mga kamay ay walang tigil na nagtatype sa keyboard. Pagkalipas ng 10 minuto, nakita mo na ang antivirus software sa computer ay ganap na na-crack at pagkatapos ay napaisip ka. Sa loob lamang ng 10 minuto't kalahati. Ang Yinsan antivirus na ginagamit ng buong bansa ay napakadaling ma-crack. Dapat mong malaman na sa huling Jiangsheng University Student Computer Competition, ginugol ng kampiyon ang 11 oras upang i-crack ang isang protection software. Ang software na pananggalang na iyon at ang antivirus software ay ibang-iba talaga, para kang hindi makapaniwala. Pagkatapos, basta na lang dumampot ng baso sa mesa at sumimsim ng tubig, nakatitig ang mga mata mo sa sunod-sunod na code sa computer. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa iyong labi, lalong sumasaya at nasasabik, pagkatapos ay nag-udyok ng gumawa ng bagong gawain na ibinigay ng sistema. Hehe, gusto kong makita kung ano ang nasa loob ng computer ni Xiaohua. Anong hindi dapat malaman na lihim? Medyo nagtataka ka na rin ngayon kaya mas masaya. Bigla kang naganahan, inilagay ang mga kamay sa computer at mabilis na tinipa ang keyboard. Sa loob lamang ng 3 minuto, nakapasok ka sa network ng paaralan at nakuha ang pinakamataas na pahintulot, pagkatapos ay natagpuan mo ang e-address ng computer ni Liu Ruyan mula sa database. Pamilyar ang e-address ni Liu Ruyan. Dito ka suminghap ng malamig na hangin. Ang Jiangsheng Chandi ay isang sikat na marangyang bahay sa Jiangsheng, 50,000 yuan kada metro kwadrado. Hindi ito kayang bilhin ng ordinaryong tao. Pagkatapos mong mahimasmasan, itinuon mo ang iyong atensyon sa tahimik na pagpasok sa computer ni Liu Ruyan. Napansin mong mahusay talaga ang talento ni Liu Ruyan sa computer.
Malakas ang proteksyon na function ng kanyang computer, halos katulad ng isang malaki at katamtamang laki ng kumpanya. Medyo nakakaintriga. Bahagya kang ngumiti. Hindi mo inaasahan na si Liu Ruyan ay gumawa ng sariling firewall program at pinigilan ang iyong pag-atake. Ngunit hindi ito problema para sa'yo. Pagkalipas ng 10 minuto, pinindot mo ang Enter key, tagumpay. Agad na napasok ang backend ng computer ni Liu Ruyan, tahimik na nakuha ang pinakamataas na pahintulot sa kanyang computer. Iginagalaw-galaw mo ang iyong mga kamay. Agad kang nagsimulang maghanap ng mga pribadong file sa computer ni Liu Ruyan. Ngunit habang abala ka sa pagtingin, biglang tumunog ang ringtone ng mensahe sa iyong cellphone. Bigla kang natakot at pinagpawisan, pagkatapos ay nakahinga ka ng maluwag at tiningnan ang cellphone. Sinabi ni Jiboda na tapos na, nahuli na tayo. Anong nangyari? Anong nahuli? Nang marinig ito, biglang kumabog ang dibdib mo at nanlaki ang mga mata mo. Nahuli ba ako sa pagpasok sa computer ni Liu Ruyan? Impossible. At hindi dapat ganito kasama ang top-level hacker technology na ginantimpalaan ng sistema. Grabe, Muje, anong swerte ang tinamaan mo? Tinawag ka ni Liu Xiaohua para sumagot ng tanong. Sinamahan kita sa pagpirma, nahuli niya tayo. Bilang resulta, pinagalitan ako ni Liu Xiaohua. Kailangan mong pagalingin ang aking nasaktang damdamin. Sa sandaling ito, sa silid-aralan. Nakatingin si Liu Ruyan kay Jiboda na may malamig na mukha, nakakunot ang noo at galit na galit. Ngayon ay isang professional class. Hindi ko inaasahan na may magkaklase na magkakot ng klase. Nag-cut na nga ng klase si Muje, nang gaya pa, pinapirmahan ang ibang tao sa kanyang pangalan. Walang disiplina man lang, dahil hindi gaanong pinahahalagahan ang professional class, naghihintay na lang bang bumagsak sa kurso. Mabuti na lang at hindi na nagpatuloy si Xiaohua sa pagtatalo. Sabay din kang nakahinga ng maluwag. Akala mo'y hindi ganoon kalaki ang problema na nahuli kang nag-cut ng klase, basta't hindi nahuli ang sistema. Agad kang sumagot na ililibre kita ng 3 beses na barbecue. Kasabay nito, muling umingay ang bulungan sa likod ng silid-aralan. Sino si Muje? Nasayang niya ang ganitong pagkakataon. Siguradong magsisisi siya kapag naalala niya ito sa hinaharap. Bagamat napagalitan si Jiboda, hindi siya nalungkot, sa halip ay nakangiti pa. Kausap ko si Liu Xiaohua kanina, ang galing talaga. Pinuri pa ako ni Muje ng 3 beses sa masarap na inihaw. Sulit na sulit ang pagkapuna sa akin ngayon, sulit ang lahat. Kasabay nito, itinala rin ni Liu Ruyan ang iyong pangalan ng may malamig na mukha. Kumunot ang iyong noo at tinawag ang ibang tao para sumagot sa tanong. Ibinaba mo ang iyong cellphone at nagpatuloy sa pag-operate sa computer. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, natagpuan mo ang isang folder na may pangalang Privacy. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan mong dinoble-click ang kanang pindutan para buksan ang folder. Sa loob ng ilang sandali, lumitaw ang maraming larawan at dokumento sa harap mo. Huminga ka ng malalim at natulala. Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng mga dokumento. Kabilang ang ilang mga plano sa pagpapatakbo ng kumpanya at higit pa tungkol sa kaalaman sa computer. Naghanap ka ng ilang sandali at medyo nadismaya. Ito ba ang mga pribadong file? Malayo ito sa inaasahan. Akala ko may mga nakakaeskandalong larawan sa loob. Walang gana kang nagpatuloy sa pagtingin. Sa wakas, naabot mo ang pinakailalim ng mga file at nakakita ng ilang mga larawan. Ang mga larawang ito ay mga photoshoot ni Liu Ruyan. Ang maputing balikat. May manipis na lilang kwinta sa collarbone. Mayroon ding isang hanay ng mga propesyonal na kasuotan, puting kamiseta, itim na palda. Dagdag pa ang itim na medyas na seda, tuwid ang mga binti. Gayunpaman, hindi ka nagtagal. Pagkatapos mong maingat na tingnan ito, nagsimula kang maghanap. Gusto mong makita kung mayroong mas nakakaganyak na bagay sa loob. Bigla mong naalala ang mga kinakailangan ng sistema. Paano mag-iwan ng bakas? Hindi mo naman pwedeng isulat na narito si Muje. Tumigil ang iyong tingin sa mga larawan ng photoshoot. Isang ideya ang sumulpot sa iyong isipan. Aha! Pagkatapos ay inilipat mo ang mouse upang lumikha ng isang bagong folder, at pagkatapos ay inilipat ang mga larawan ni Liu Ruyan sa folder. Pinalitan mo ang pangalan nito sa ISU, at pagkatapos ay pinindot ang Enter key upang formal na matagumpay na maitatag ang folder. Pagkatapos, naalala mo ang malamig at mekanikal na boses ng sistema sa iyong isipan. Dingdong, congratulations host, nakumpleto mo ang novice task. Nakakuha ang host ng bagong kakayahan, ang pinakamataas na malakas na pangangatawan. Nakumpleto na ang pagbibigay ng premyo. Sa isang iglap, naramdaman mong nagiging mas malakas ang iyong katawan. Sinubukan mong ikuyom ang iyong kamao, napakasarap. Ang lakas sa iyong katawan ay walang katapusan. Pagkatapos ay sinuntok mo ang upuan. Bang! Unti-unting nag-crack ang upuan at kumalat sa sahig. Agad mong nilakihan ang iyong mga mata at ibinuka ang iyong bibig. Sa sandaling ito, pumasok si Jiboda sa dormitoryo, tinitingnan ang kalat sa sahig na may gulat. Muje, anong ginagawa mo? Paano nasira ang upuan? Tumingin-tingin siya sa paligid at walang nakitang magnanakaw. Nakita ka lang niyang nakatayo roon na nakatulala at nakangiti.
Hehe, nahihiya kang nagkunwaring umubo ng 2 beses. Jiboda, napakasama ng kalidad ng upuan. Bibili tayo ng bago mamaya. Nakahinga ng maluwag si Jiboda, buti na lang at walang magnanakaw na pumasok sa dormitoryo. Ngunit tinitigan kanya, pakiramdam niya ay may mali. Muje, bakit parang iba ka ngayon? Sa pagkarinig nito, nagulat ka. Nalaman na ba ni Jiboda? Hindi naman siguro ganito kalaki ang pagbabago. Hindi mo na malayang lumunok ka. Tumingin ka sa iyong katawan, tila naging mas malakas ito kaysa dati. Ngunit tiyak na hindi mo pwedeng sabihin kay Jiboda ang totoo. Pagkatapos ay nagkunwari kang nagtanong, saan ako naiba? Kasabay nito, sa villa. Tinititigan ng lalaki ang habang nakahiga sa sofa. Paminsan-minsan ay naririnig ang malakas na tawanan sa beep beep beep. Isang tunog ng alarm ng cellphone ang umalingaw-ngaw. Agad kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at seryosong tiningnan ito, nakakunot ang noo. Agad siyang tumalon mula sa sofa na may pagkabalisa sa kanyang mukha. Ang computer ni Ruyan ay napasok. Anong nangyayari? Sino kaya ito? Si Liu Baichuan ay labis na nagulat nang makita ang mga abiso sa kanyang cellphone. Agad siyang tumakbo papunta sa pinakagitnang kwarto sa ikalawang palapag. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang umupo sa silya sa harap ng computer. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil na nagtatype ng sunod-sunod na code sa computer, pagkatapos ay pumasok siya sa backend ng isang firewall. Ang firewall na ito ay kapareho ng firewall na ginagamit ni Liu Ruyan. Malinaw na hindi si Liu Ruyan ang nag-develop ng firewall na ito, kundi siya. Si Liu Baichuan ang leader ng Jiangcheng Hacker Organization. Kasabay nito, siya rin ang kuya ni Liu Ruyan. Ang kanyang talento sa pagkalkula ay mas malakas pa kaysa kay Liu Ruyan. Halos 2.5 segundo ang kanyang ginugol para tapusin ang software na ito. Upang masiguro ang seguridad ng privacy ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, may nakapasok sa computer ni Liu Ruyan ng tahimik. Lumulok si Liu Baichuan at naging madilim ang kanyang tingin. Itinulak niya ang kanyang salamin sa kanyang ilong, pagkatapos ay sinimulan niyang suriing mabuti ang mga tala ng panghihimasok. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman na walang pag-unlad. Paano walang tala? Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa dialog box na lumabas sa computer. Hindi ako naniniwalang hindi kita mahuhuli. Huminga ng malalim si Liu Baichuan, kinamot ang kanyang buhok na parang buntot ng manok. Ang kanyang konsentradong mga kamay ay walang tigil na nagtatype ng sunod-sunod na code sa keyboard. Ngunit pagkatapos ng kalahating oras, wala pa rin siyang nakitang anumang tala ng panghihimasok. Ngunit sa computer ng kanyang kapatid, may kusang lumitaw na bagong folder. Anong nangyayari? Tinuyong ni Liu Baichuan ang kanyang kamao at malakas na hinampas ang mesa. Nagpipigil ng galit dahil kahit nakikipaglaban sa mga internasyonal na hacker, hindi pa siya naging ganito kapasaibo. Kahit man lang sana may mahanap na bakas. Bumuntong hininga ng malalim si Liu Baichuan at binuksan ang folder na pinangalan ng Su. Agad na lumabas ang mga litrato sa folder sa kanyang paningin. Pagkatapos tingnan ni Liu Baichuan, agad siyang sumabog sa galit. Ang lahat ng mga litratong ito ay mga pictorial ng kanyang kapatid. Sobrang-sobra na. Ang intruder ay malinaw na isang manyakis, isang stalker. Anong gusto ng gagong ito? Galit na sumigaw si Liu Baichuan na baluktot ang mukha. Kaya siya nagagalit dahil isa siyang Diyos sa industriya ng hacking. Isa pa siyang leader sa industriya ng hacking ng Jiangcheng. Hindi ka panipaniwala para sa isang taong tulad nito na pasukin ang computer ng isang babae at tingnan ang kanyang privacy. Sobrang nakakasama pa at inilagay pa niya ang kanyang mga pictorial na litrato sa isang hiwalay na folder. Isang ganap na walang pakundangang hamon. Tinuyong ni Liu Baichuan ang kanyang kamao. Hindi maaaring silipin ang kanyang kapatid. Kailangan kong hanapin ang taong ito at bugbugin. Ngunit hindi siya makapaniwala at nakatitig ng husto sa screen ng computer. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit siya ganito kalakas? Kahit anong paraan ang gamitin niya, hindi niya malocate ang e-address ng kalaban. Kasabay nito, nag-isip si Jiboda ng ilang sandali at seryosong tumingin sa iyo at sinabing, pakiramdam ko mas gwapo ka ngayon kaysa dati. Bumuntong hininga ka at umirap, medyo walang imik. Akala mo may napansin si Jiboda. Jiboda, matagal na akong gwapo. Bigla, kumitid ang iyong mga mata sa iyong computer. Ang mga sulok ng iyong labi ay bahagyang tumaas at bumulong ka ng mahina, may dating. May sumusubaybay sa akin, Gi. Sakto namang wala akong ginagawa kaya sasamahan ko siya maglaro. Pagkasabi mo nito, ang mga kamay mo ay walang tigil na pumipitik sa keyboard. Pagkatapos ng 3 minuto, nakatitig ka sa screen ng computer at huminga ng malalim. Sumandal ka sa upuan at napagtanto mong kapatid pala ito ni Liu Ruyan. Sabi ko na nga ba, sino ba naman ang basta-basta na lang susubaybay sa mahal ko? Umiti ka habang nakatingin sa computer. Pagkatapos ay ginalaw-galaw mo ang iyong mga kamay at muling walang tigil na pumipitik sa keyboard. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang dialog box sa screen. Nakangiti ka ng nakakaloko at sinabi, bro, pagod ka na ba? Kanina mo pa ako sinusubaybayan pero hindi mo ako mahanap. Hindi ba't nakakadismaya?
Kasabay nito, nagulat si Liu Baichuan nang makita ang dialogue box na lumitaw sa kanyang computer. Bigla siyang natigilan. Nang insulto ang isa, ngunit mas nagulat siya sa sitwasyon. Walang anumang pahiwatig ng pagpasok sa computer. Paano ka nakapasok? Sa paniniwala ni Liu Baichuan, hindi niya kayang gawin ang operasyon ng isa ng napakakinis. Halos impossible. Lumunok siya at huminga ng malalim. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa keyboard. Sinubukan niyang mag-type sa dialogue box, "Pare, magaling ka. Napakahusay ng iyong teknolohiya. Anong pangalan mo? Saan ka nag-aral?" Pagkatapos niyang ipadala ito, kinakabahan siyang naghintay ng sagot ng isa. Sa paniniwala ni Liu Baichuan, isa siyang henyo pagdating sa computer. Ngunit ngayon, para siyang isang maliit na sanggol sa harapan mo. Umiti ka at sinabi, "Karaniwan lang." Liu Baichuan, sinusubaybayan mo ba ako dahil sa kapatid mo? Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, nang makita niya ang mensaheng ipinadala mo, nanlaki ang kanyang mga mata na parang kampana at huminga ng malalim. Naku, kung ang ganyang teknolohiya ay karaniwan lang, hindi na ako dapat mabuhay. Ang mas ikinagulat ni Liu Baichuan ay nakalap ng isa ang lahat ng kanyang impormasyon at layunin. Ang galing! Kinuha ni Liu Baichuan ang bote ng tubig sa mesa at ininom ang kalahati. Mabilis niyang ibinaba ito at nag-type, "Pare, talagang magaling ang iyong teknolohiya sa computer. Ngunit hindi ka dapat magkaroon ng masamang intensyon sa kapatid ko. Kapag nasubaybayan kita, mag-uusap tayo ng maayos." Bahagya kang umiti at sinabi, "Sige, hihintayin ko. Good luck." Gayunpaman, habang nakikita ang nakakainis mong sinabi, nagingit-ngit si Liu Baichuan sa galit. Magtatanong pa sana siya nang biglang nawala ang dialogue box sa computer. Talagang isang tahasang paghamak. Pumunta kung kailan gusto, umalis kung kailan gusto. Talaga bang ganyan ka katiwala sa sarili mo? Pagkasabi ni Liu Baichuan ito, kinagat niya ang kanyang bagang. Muling bumilis ang pagpindot ng kanyang mga kamay sa keyboard, na may determinasyong hindi titigil hanggat hindi niya nasusubaybayan ang isa. Sa kabilang banda, pinatay mo ang computer at tinignan ang oras. Nakatitig ang iyong mga mata sa direksyon ng banyo, at walang ganang sumigaw, "Jiboda, nahulog ka ba sa toilet?" Parating na! Kalabog, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Jiboda na nakangiti at bumubulong, ang sarap pagkatapos maglabas ng hangin. Sinamaan mo siya ng tingin at walang imik na sinabi, "Tara, kain na tayo, gutom na ako." Ito ang sinabi ni Jiboda habang pabirong pinipilipit ang iyong leg, sayang ang oras. "Muje, nahuli ka ni Liu Xiaohua na nag-cutting classes." Mukhang galit na galit si Liu Xiaohua. Sa tingin mo, isusumbong ka kaya niya kay Professor Luo at mapilitang mag-drop ng subject. Hindi ka nagsasalita, hindi imposible yon, pero hindi ka nag-aalala. Sa galing mo sa computer ngayon, hindi mahirap makuha ang pagkilala ni Professor Luo. Nang makitang hindi ka nagsasalita, tinapik ni Jiboda ang iyong balikat ng malakas at nagpatuloy sa pangungutya, "Muje, ang swerte mo talaga. Tinawag ka ni Liu Xiaohua para sagutin ang tanong, nahuli ka pang nag-cutting classes. Sa ganitong paraan, matatandaan ka ni Liu Xiaohua. Dapat pala nag-cutting classes din ako para matandaan din ako ni Liu Xiaohua." Nakasimangot na nakatitig sa iyo si Jiboda at walang tigil na nagrereklamo. Parang nawalan ng girlfriend, wala kang imik. Ngayon pa lang, nakita mo na ang mga litrato ni Liu Ruyan. Kailangan pa bang mag-alala kung masasagot mo ang tanong? Maganda nga si Liu Ruyan. Kung magiging girlfriend mo siya sa hinaharap, ayos din. Napangiti ka ng bahagya sa iyong isipan, pero biglang kumulo ang iyong tiyan. Kailangan munang magpakabusog. Tara na, gutom na ako. Hinila mo si Jiboda palabas at sinubukang baguhin ang usapan. Sa kabilang banda, pagkatapos magturo ni Liu Ruyan, inayos niya ang kanyang mga gamit at umalis ng paaralan kasama ang kanyang computer. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan at nagkayayaang kumain. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok si Liu Ruyan sa restaurant kung saan sila nagkita ng kanyang matalik na kaibigan at naglakad papunta sa isang babaeng nakasuot ng pink na dress. Si Anran ay matalik na kaibigan ni Liu Ruyan mula pagkabata. "Liu Yan, sa wakas dumating ka rin. Ang hirap mong ayain. Ang abala mo talaga." Walang nagawa si Liu Ruyan kundi umupo at bumuntong hininga bago kumuha ng inumin sa mesa at uminom. Bagamat matigas ang ulo ng kanyang kapatid, unti-unti rin siyang nagkakaroon ng pangalan sa mundo ng hacking. "Liu Yan, kahit hindi pinamamahalaan ng kapatid mo ang kumpanya, magaling pa rin siya. Nabalitaan ko na tinulungan ng kapatid mo ang bansa na lutasin ang isang kaso ng international espionage. Malaki ang naitulong niya, tiyak na tuwang-tuwa ang iyong tiyo." Tumango si Anran at bahagyang naawa kay Liu Ruyan. "Tuwang-tuwa nga ang papa ko. Hindi ko rin nakakausap ang kapatid ko kamakailan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya." Tumango si Anran. Bigla niyang nakita ang computer ni Liu Ruyan at naintriga. Sabik niyang tanong, "Liu Yan, dala mo ang computer mo?" "Pahiram naman." Inabot ni Liu Ruyan ang computer kay Anran. "Anran, anong gagawin mo sa computer?" "Maghahack. Hindi ba nagpa-picture ka kamakailan?"
Lumabas na ba ang mga litrato? Gusto kong magkaroon ng kopya para sa remembrance. Kinuha ni Anran ang computer at gamay na binuksan ang back-end. Iginagalaw niya ang mouse para hanapin ang folder na pinangalanang si Privacy. Pagkatapos ay dinoble-click niya ang folder para buksan ito. Sa puntong ito, nagulat siya at natigilan na nakatitig sa screen. Bakit walang laman? May mali. Ngumuso si Anran at patuloy na iginalaw ang mouse. Naghahanap ng mga litrato pero walang makita kahit isa. Napakunot no siya at nagtatakang tumingala. Mukhang si Liu Ruyan yan. Ruyan, yang mga retrato mong kuha. Hindi ba't nasa pribadong folder ang mga yan? Wala naman. Alam mo naman ang ugali ko. Yang mga retrato. Sa pribadong folder ko lang nilalagay yan. Kampanting sabi ni Liu Ruyan habang kumakain. Bigla niyang napansin ang isang folder na pinangalan ng Su. Hindi normal to. Anong ibig sabihin ng Su na to? Medyo nagtaka si Anran kaya dinoble niya ang pag-click ng mouse para buksan ang folder. Biglang bumulwak ang napakaraming retrato sa kanyang paningin. Punong-puno ang folder ng mga retrato ni Liu Ruyan. Hindi ka panipaniwala to at hindi normal. Natigilan si Anran. Nanigas ang kamay na nakahawak sa mouse dahil hindi ito ang ugali ni Liu Ruyan. Muli niyang tiningnan si Liu Ruyan, iniisip kung nagkarelasyon na ba ito. Paano naman magbabago bigla ang ugali ng isang tao na mahigit 20 taon na? Samantala, nakaramdam ng kaba si Liu Ruyan sa ekspresyon ni Anran. Agad niyang binitawan ang kanyang chopstick at nagtanong, Anran, anong nangyayari sa'yo? Nakakatakot ka naman. Ruyan, sabihin mo nga sa akin. May relasyon ka ba nang hindi ko alam? Ano? Relasyon? Naguguluhang tumingin si Liu Ruyan kay Anran. Anran, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong panahon para magkarelasyon. Saka, kung magkarelasyon ako, sasabihin ko sa'yo. Sumimangot siya at hindi pinansin ito. Ipinagpatuloy niya ang pagkain gamit ang chopstick. Ngunit kumurap si Anran at sumandal patungo sa kanya. Nakangiti niyang itinanong, talaga? Ibig sabihin may target ka na. At ang target na yon ay si Mu, tama ba? Lalong naguluhan si Liu Ruyan. Anong nangyayari kay Anran ngayon? Hindi ba niya alam na hindi ko gusto ang mga nagpapapansin? At ang mga lalaki sa paligid ko? Ay dahil lang sa ganda ng katawan ko. Napansin ni Anran na lalong nag-iba ang ekspresyon ni Liu Ruyan, kaya nagpaliwanag siya. Ruyan, wala akong ibang ibig sabihin. Nakita ko lang na inilagay mo ang mga retrato sa isang folder na pinangalan ng Mu. Pagkarinig sa sinabi ni Anran, agad kinuha ni Liu Ruyan ang computer at tiningnan ang screen. Natigilan siya. Anong nangyayari? Tiningnan niya ng maigi ang folder at napansin ang oras ng pagkakalikha nito. 1:00 ng umaga. Nasa klase siya at dala-dala ang computer. Imposibleng may gumalaw sa computer niya. Ang estudyanteng nagnakaw kaya ng pusa. Ngunit hindi niya masyadong inisip yon. Habang nag-iisip siya, biglang nagsalita si Anran. Ruyan, sabihin mo nga sa akin. May relasyon ka ba sa lalaking nagngangalang mo? Nagkasundo tayo, di ba? Kung hindi ako magkakaroon ng relasyon, sasamahan mo ako. Wala akong relasyon. Paniniguro ni Liu Ruyan. Sabay nito, tuluyan siyang natigilan. Paulit-ulit niyang ginalaw ang mouse. Inaalala ang mga nangyari sa klase. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Posible kayang hinek ang computer ko. Hindi niya maintindihan at nagsimula siyang mag-alala kung siya ba ay pinupuntirya ng mga kalaban ng pamilya Liu dahil sa mataas na antas ng lipunan. Hindi na lingid na siya ay sinasanay bilang tagapagmana ng pamilya Liu at sa kanyang computer. Nakatago ang maraming kumpidensyal na dokumento ng kumpanya at ang mga kahihinatnan ng paglabas nito ay hindi maiisip. Si Liu Ruyan ay pinagpawisan ng malamig. Hindi pa nakikita ni Anran ang ganitong ekspresyon kay Liu Ruyan. Napagtanto niya ang kalubhaan ng problema at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ruyan, huwag kang magmadali, maging kalmado. Tumango si Liu Ruyan kay Anran at huminga ng malalim. Bigla niyang naisip ang isang firewall software na gawa ni Liu Baichuan. At sa teknolohiya ng computer ni Liu Baichuan, si Liu Ruyan ay may malaking kumpiyansa dahil si Liu Baichuan ay ang pinuno ng hacker organization sa Jiangcheng. Tumulong din siya sa bansa na lutasin ang mga kaso sa ibang bansa. Pinuri pa nga ng bansa ang kahusayan ni Liu Baichuan sa teknolohiya ng computer. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, ipinapakita pa rin ng software na ito na walang anumang record ng pagpasok. Ano ang nangyayari? Diretsong natigilan si Liu Ruyan at sumakit ang ulo. Kasabay nito, labis siyang nadismaya na ang kanyang ipinagmamalaking teknolohiya sa computer ay walang silbi. Dali-daling kinuha ni Liu Ruyan ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag at tinawagan si Liu Baichuan upang tanungin kung ano ang sitwasyon, ngunit otomatikong naputol ang tawag at walang sumagot. Sumimangot si Liu Ruyan at bumulong sa kanyang sarili. Ano ba ang ginagawa niya? Kasabay nito, si Liu Baichuan ay nababalisa na humaharap sa computer sa entablado sa kanyang harapan. Walang patumanggang hinahawakan niya ang kanyang buhok, mukhang pagod at puno ng paghihinayang. Kasabay nito, malakas niyang pinindot ang keyboard at nagmumura. Sumpa, saan nanggaling ang halimaw na ito? Bakit napakalakas?
Akala niya ang kanyang teknolohiya ay tiyak na susubaybay sa kalaban. Ngunit sinampal siya ng realidad. Kanina lamang ay nagbanta pa siya sa kalaban, na tiyak na susubaybayan niya ito sa loob ng 1 oras. At pagkatapos ay hulihin at paparusahan ito. Kung hindi niya masusubaybayan, kakain siya ng tae. Naramdaman ni Liu Baichuan na talagang napahiya siya. Sa kabilang banda, pagkatapos ninyong kumain ni Jiboda, bumalik kayo sa dormitoryo. Hinimok ni Jiboda kayo at ang iba pang mga kaibigan sa dormitoryo na maglaro ng E-Genshin Impact. Pagkatapos ay medyo napagod ka at sinabi kay Jiboda, hindi na ako lalaro. Magpatuloy na kayo. Pagod na ako, magpapahinga na ako. Pagkatapos ay lumabas ka sa laro at umupo sa iyong bagong bili na upuan at nagpahinga. Bigla kang may naisip, binuksan mo ang iyong computer. At pagkatapos ay mabilis kang nag-type ng isang serye ng mga code. Gayunpaman, nagulat kang bumulong, grabe, si Liu Baichuan ay talagang may tiyaga. Patuloy niya akong sinusubaybayan. Hindi ba siya titigil? Hindi ba siya napapagod? Umiling ka, hindi maintindihan. Tumingin ka lang sa blood pressure cuff ni Liu Ruyan. Kailangan bang magdala ng internet cable para patayin ako? Mula sa mga record na ito, si Liu Baichuan ay hindi nagpahinga sa proseso ng pagsubaybay. Malamang na hindi pa siya nagpupunta sa banyo. Sigurado ka bang hindi ka nahihirapan? Ngunit para sa kapakanan ng kalusugan ni Liu Baichuan, gumugol ka ng 2.5 segundo upang mag-type ng isang dialog box sa screen. Kapatid, pagod ka na ba? Importante ang kalusugan. Kung magpapatuloy ka, masyadong sayang kung bigla kang mamatay. Sa silid, ang mga mata ni Liu Baichuan ay puno ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga screen sa paligid. Sumpa, anong klaseng programa ito? Isang layer sa isa pang layer. Ang kalaban ay hindi tao. Sa mismong oras na yon, nakita niya ang dialog box sa screen ng computer, bumuntong hininga at walang ganang sumagot. Pere, ang galing mo. Bilinib talaga ako. Paano mo nagawa yon? Samantalang ikaw ay relax na sumasagot. Kapatid, sumuko ka na. Kahit nagbigay ako ng napakaraming pagkakataon, ang agwat sa pagitan natin ay napakalayo. Mahirap abutin, di ba? Tumayo si Liu Baichuan, nag-inat, kinuha ang sigarilyo sa mesa, sinindihan, at humitit ng malalim. Kapatid, bilib ako sa teknolohiya mo. Tanggap ko ang pagkatalo, pero hindi mo pwedeng saktan ang kapatid ko. Kung gusto mo ng babae, pwede akong maghanap ng kahit anong tipo. Siya, bilang leader ng grupo ng mga hacker. Nagmamakaawa na, talagang mahina pero walang magawa. Pero sa wakas, naintindihan mo na rin kung bakit kanya pinupursige. Dahil pala may sikreto si Liu Ruyan. Kasabay nito, dahil sa hindi pagkain at pag-inom ni Liu Baichuan. Sa hindi pagpunta sa banyo sa loob ng 12 oras para masubaybayan ka, hindi mo na rin siya balak pahirapan. Sumunod, nagtipa ka sa keyboard. Pare, nagkakamali ka. Wala akong interes sa kapatid mo. Ang pag-hack sa computer ni Liu Ruyan ay parte lang ng trabaho. Samantalang nakatingin si Liu Baichuan sa mensaheng ipinadala mo, bigla siyang napakunot noo at kinabahan. Trabaho para i-hack ang computer ng kapatid niya. Baka gusto nilang makuha ang mga sikretong file sa computer ng kapatid niya. Sa pag-isip na yon, pinagpawisan ng malamig si Liu Baichuan. Nagmadali siyang nagtipa sa keyboard. Kapatid, baka inupahan ka ni Lydia. Sabihin mo, magkano ang binayad nila sayo. Dodoblehin ko ang presyo. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Nakatitig sa dialog box sa harap niya. Dahil sa napakagaling na teknolohiya sa computer ng kausap. Ang firewall ng Liu Jie Enterprise ay walang laban. Baliwala ito. Hindi niya pwedeng hayaang bumagsak ang negosyo ng pamilya niya. Sa harap niya, hindi inaasahan, napakunot noo ka. Lydia, sinong demonyo yan? Hindi ko kilala. Wala rin akong kilalang Chen family. Nang makita ito, nakahina ng maluwag si Liu Baichuan. Pero nagsimula ulit siyang magpanik. Lagot, baka taga Zisheng Group to, pero habang nagtitipa siya para magpadala ng mensahe. Biglang nawala ang dialog box. Anong nangyayari? Huwag naman. Hindi mapigilan ang pagkabahala ni Liu Baichuan. Ang mga taong nagiging top hacker ay may kanya-kanyang pag-ugali. Kapag naghiganti ang kausap, tapos na ang negosyo ng Liu Jie. Sa pag-isip na yon, hindi nag-aksaya ng oras si Liu Baichuan. Agad siyang naghanap ng cellphone para sabihin sa kanyang ama ang balita. Pagkalipas ng 5 segundo, sinagot ang telepono. Utusan mo agad ang mga tao na imbestigahan ang Zisheng Group. Baka balak nilang atakihin ang negosyo ng pamilya natin. Kasabay nito, basta mo nalang pinatay ang computer. Tiningnan mo ang roommates mo na naglalaro pa rin. Tumayo ka at nag-inat. Ang dahilan kung bakit hindi mo sinagot ang mensahe ni Liu Baichuan ay dahil nakakainis. Mas gusto mo pang matulog ng mahimbing. Kaya pinatay mo agad ang computer at tinanggihan ang chat. Kinabukasan, dumapa ka at sinulyapan ang labas ng bintana. Kinuskus ko ang aking mga matang antok pa nang marinig ko ang sigaw na wukaw. Nagulat si Jiboda at tumayo, sumandal sa mesa. Pagkatapos ay patuloy niyang sinabi ng may pagtataka, alam niyo ba? Ang mga matataas na opisyal ng Zisheng Group ay nagpalit lahat. Nakakamangha. Anong nangyayari? Hinawakan ni Jiboda ang kanyang ilong.
Sa totoo lang, balak ko pa sanang mag-intern sa Zisheng Group, pero sa nabalitaan ko, parang may nagawa ang Zisheng Group kay Liu Jia. Sa galit ni Liu Jia, kinansela niya ang lahat ng kontrata ng dalawang kumpanya. Sa resulta, nalugi ng husto ang Zisheng Group at pinalitan ang lahat ng matataas na opisyal. Umiling-iling sa isang tabi, humihikab pa rin. Nang marinig mo ang kanilang usapan, agad kang napaupo. Zisheng Group? Parang pamilyar. Saan ko nga ba narinig yon? Bigla kang nanlaki ang mga mata at tinapik ang iyong ulo. Hindi ba't iyon ang Zisheng Group na sinasabi ni Liu Baichuan kahapon? Agad kang nagising at bumangon sa kama. Hindi kaya nag-isip ng sobra si Liu Baichuan buong gabi at nakipag-usap sa mga nakatatanda sa kanyang pamilya. At pinasolve ang Zisheng Group, nakakainis. Naramdaman mong may ilang itim na linya na dumaloy sa iyong noo. Para kumpirmahin ang iyong hinala, agad mong binuksan ang computer at tinipa ang sunod-sunod na code. Grabe! Sobra ang pagiging determinado ni Liu Baichuan, parang wala nang bukas. Tinitigan mo ng mabuti ang mga tala ng pagsubaybay at bahagyang napangiti. Malapit na akong maantig sa sigla ni Liu Baichuan. Pagkatapos ay nagpadala ka sa kanya ng isang linya ng mga salita. Kasabay nito, si Liu Baichuan ay may dalawang mata na parang panda, ang kanyang buhok ay halos magulo na parang pugad ng aso. Nang makita niya ang dialog box na lumitaw sa computer, agad siyang sumigla. Sa wakas ay sumagot na siya. Salamat sa Diyos. Nagpasya si Liu Baichuan. Dapat kong panatilihing maayos ang relasyon sa kanya at humingi ng tawad. Bro, hindi maganda ang trato ko kahapon. Huwag kang magalit, humihingi ako ng tawad. Huwag kang magalit, okay ba? Tawad? Bakit ako hihingi ng tawad? Umiling ka na lang at hindi na nag-abala dahil gusto mong malaman kung may kinalaman ka sa nangyaring pagbabago sa mga matataas na opisyal ng Zisheng Group. Bro, nakita ko sa balita kaninang umaga na nagpalit ng mga matataas na opisyal ang Zisheng Group. May ulat na tumanggi ang Liu family na makipagtulungan sa kanila. Ikaw ba ang may pakana nito? Nagpait ng umiti si Liu Baichuan at bumuntong hininga. Sobrang galing ng iyong hacking skills. Natatakot ako na ipinadala ka ng Zisheng Group kaya kailangan kong kumilos muna para maiwasan ang anumang panganib. Sa puntong ito, medyo wala kang masabi. Ang isang aksidente kahapon ay nagdulot ng napakalaking epekto sa Zisheng Group. Ngunit ang hindi mo alam ay, matagal nang may masamang balak ang Zisheng Group. Gusto nilang dayain ng husto ang Liu family sa susunod na pakikipagtulungan. At takbuhan ang lahat ng pera. At ang iyong aksidente ay nagresulta sa Zisheng Group na makaranas ng backlash at maagang umalis sa laro. Habang tahimik ka, nagpadala muli ng mensahe si Liu Baichuan. Bro, interesado ka bang pumunta sa kumpanya ng Liu family? Wala kang kailangang gawin, hindi mo kailangang pumasok sa trabaho. Kailangan mo lang garantiyahan ang aming kumpanya. Kung hindi ako atakihin ng mga hacker, kahit anong gusto mong sahod ay ibibigay ko. Hindi mo akalain na nang makita mo ang mensahe ni Liu Baichuan. Hindi na nag-isip pa at agad na tumanggi, sanay akong malaya at hindi ako komportable na nakatali. Matapos basahin ang iyong sagot, natahimik si Liu Baichuan. Napagtanto niya na pareho kayong ayaw na pinapakialaman. Sa isip ni Liu Baichuan, muli siyang nag-type, "Pere, kung ayaw mong magpaalipin, bakit hindi ka sumali sa organisasyon ko? Marami akong order dito, malaki ang kita, at hindi rin ito papakialaman ang iyong kalayaan. Ano sa tingin mo?" Nang marinig ito, natuwa ka na parang isang asong sunod-sunuran, hindi ka maaabala at kikita ka pa ng pera. Ang galing ng trabaho na ito. Sige, pumapayag ako. Tuwang-tuwa si Liu Baichuan nang makita ang iyong sagot. Agad na nawala ang kanyang pagod. Nakahinga siya ng maluwag dahil pagkatapos mong sumali, ang kanyang nangungunang organisasyon ng hacker. Tiyak na mas lalakas pa, hindi lamang ang magiging pinuno sa Jiangsheng, kundi maging pinuno sa buong bansa. Nang maisip ito ni Liu Baichuan, napagtanto niya na hindi niya alam ang impormasyon ng kabilang partido, kaya nagtanong siya, "Kapatid, anong pangalan mo?" Nag-isip ka, tawagin mo na lang akong Xiao Mu. Tutal, ang apelyidong mo ay nabunyag na nang i-hack mo ang computer ni Liu Ruyan. Xiao Mu, ayos lang kung ayaw niyang sabihin ang tunay niyang pangalan. Sagot ni Liu Baichuan. Sige, tatawagin kitang kuya mo. Hay, ano ba yan, kuya mo? Mas bata ka ng 4 na taon kay Liu Baichuan, bakit parang kakaiba? Bahala na nga siya kung anong gusto niyang itawag sa akin. Hindi mo inaasahan na sa sumunod na segundo ay nagpadala ng mensahe si Liu Baichuan. Kuya mo, maaari ka bang tumanggap ng order ngayon? Mayroon akong ilang mahihirap na order dito, mataas ang bayad, gusto mo bang subukan? Nang marinig ito, tumingin ka sa paligid at nakita mong naglalaro ang lahat ng iyong mga kasama sa kwarto, walang pumapansin sa'yo. Kaya agad kang sumagot, magkano ang bayad? 5 milyon para sa isa at 10 milyon para sa isa pa. Ang huling isa ay 30 milyon, iba-iba ang kahirapan ng bawat isa. Nang makita mo ang bayad sa sandaling ito, labis kang nagulat. Iba ba ang lugar kung saan tayo nakatira sa ibang tao? Kahit na narinig ko na malaki ang kita ng mga hacker, hindi ko akalain na ganito kalaki ang kita. Ano ba ang mga trabaho na yon?
Hindi kaya kailangan kong nakawin ang mga lihim ng estado. Bata pa ako, ayaw kong makapanayam. Pagkatapos mong mag-isip ng ilang sandali, pumili ka ng isang trabaho na susundan ang isang mayamang babae, pagkatapos ay nag-inat ka at uminom ng tubig. Sa loob ng ilang sandali, isang WeChat contact card ang ipinadala, ang pangalan sa WeChat ay Happy Queen. Ang kanyang signature ay simple rin, ako ang may kontrol sa aking kaligayahan, umalis na ang iba. Gumawa ka ng bagong account. Inagdag mo ang WeChat account ng Happy Queen, pagkatapos ay nagsimula kayong mag-chat. Ang mga pangunahing kinakailangan ay sinabi na sayo. Dapat sinabi na sayo ni Killer God, kailangan kong makahanap ng ebidensya na nambababae siya. Malapit nang umalis si Bastard para sa isang pagtitipon. Siguradong pupunta siya sa kanyang kerida. Kailangan mo akong tulungan na makahanap ng ebidensya. Gusto kong paalisin siya sa bahay ko nang walang kahit ano. Tapos lagyan ng isang nakakatakot na larawan. Sige, kailan mo balak kumilos? Siyempre, mas mabilis mas mabuti. Gusto ko na umalis na siya sa susunod na minuto. Pagkaalis niya, magpapadala ako ng mensahe sa'yo. Tulungan mo akong ilocate siya, tapos pupunta ako sa lugar para mahuli silang nagtataksil. Ang natitirang oras. Kailangan mong maghanap ng ilang ebidensya sa cellphone ng asong iyon at ayusin ito bago ipadala sa akin, pwede ba? Tinitignan mo ang ipinadalang mensahe, malinaw nga ang pag-isip ni Fuho. Hindi nakapagtataka na nabuko ang panloloko ng kanyang asawa. Pagkatapos ng chat, pumikit ka at doon mo lang nalaman na okay na ang tiyan mo. Pagkatapos ay tiningnan mo ang instant noodles na binili mo sa mesa. Pagtsatsagaan ko na lang ito. Pagkatapos mong lutuin ang noodles, tinitigan mo ang patay na screen ng computer. Naintindihan mo rin kung bakit hindi tinanggap ni Liu Baichuan ang trabaho. Dahil hindi ito basta-basta. Una, kailangan mong gumamit ng tiyanyan para sa sapilitang pag-locate. Kailangan nito ang pag-hack sa opisyal na backend operation. Ang bagay na ito pa lang ay pumipigil na sa 99% ng mga hacker. Pagkatapos ay dali-dali kang kumain ng noodles. Mayroon ka pang kalahating oras bago ang klase ni Teacher Luo. Kung liliban ka ulit, malamang marirecord na ito. Agad kang tumayo pagkatapos kumain at sumigaw, aalis na ako. Malapit nang magsimula ang klase ni Teacher Luo. Natalo na naman si Kao. Nagmura si Jiboda at pinatay ang computer. Kinuha mo ang libro sa mesa at umalis sa dormitoryo. Habang papasok ang dalawa sa silid-aralan na magkaakbay, nakita nila ang napakaraming tao sa pintuan. Nagulat ka. Anong nangyayari? Bakit ang daming tao? At si Liu Ruyan din ang nakatayo sa platform. Mas maganda si Liu Ruyan kaysa sa mga litrato niya, pero kumpara sa iyong kalmado. Si Jiboda ay sumigaw ng wow, ang galing. Si Liu Xiaohua na naman ang magtuturo sa amin, kaya tuwang-tuwa kanyang hinila sa bakanteng upuan. Pagkaupo nyo, narinig niyong nagbubulungan ang mga nasa paligid. Nanaginip ba ako? Si Liu Xiaohua talaga. Ang saya. Darating na naman siya para magturo sa amin ng isang klase. Kalmado mong inilagay ang libro sa mesa at tahimik na naghintay na magsimula ang klase. At hindi pa rin alam ng mga kaklase mo kung bakit si Liu Xiaohua pa rin ang nagtuturo sa kanila ngayon. Sa pagtunog ng bell, hindi rin naglihim si Liu Ruyan. Tiningnan niya ang mga tao sa ibaba at sinabi, hindi pa rin tapos ang problema ni Professor Luo. Ako pa rin ang magtuturo ngayon. Maikli at direkta, walang pagpapaligoy-ligoy. Hindi inaasahan pagkatapos magsalita ni Liu Ruyan. Agad na umingay ang mga hiyawan at usapan sa ibaba. Maaari na naman kaming makasama si Liu Xiaohua ng isang oras. Ang galing! Pwede ba tayong kumain kasama si Liu Xiaohua pagkatapos ng klase? Sa pagkarinig ng boses na ito, biglang tumahimik ang silid-aralan. Nakatingin ang lahat kay Liu Ruyan. At ikaw rin ay naakit sa boses na ito. Ang pagiging unang makatikim ng alimasag ay karapat-dapat ipahayag. Gayunpaman, sumimangot si Liu Ruyan at tumanggi ng hindi nag-isip. May gagawin ako pagkatapos ng klase. Simple at direkta pa rin ang kanyang pagtanggi dahil wala sa mood si Liu Ruyan ngayon. Kahapon, hindi tumawag si Liu Baichuan at nalaman niya sa kumpanya na hindi malaman kung bakit biglang kinansela ni Papa ang pakikipagtulungan sa Zisheng Group. Kumalat na ito sa Jiangsheng, kaya binalak ni Liu Ruyan na hanapin si Liu Baichuan ngayon. Para malaman kung ano ang nangyari, pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang labi at sinabi, malapit nang magsimula ang klase, magtatawag muna ako ng mga pangalan. Zhang Yuhan, Liu Qi, Chen Jie, Liu Ruyan. Isa-isang tinatawag ang mga pangalan, at isa-isang naghihintay ang mga estudyante na sumagot. Nujin, nang banggitin ni Liu Ruyan ang iyong pangalan, natigilan siya. Mabilis siyang nakabawi, ngunit agad din niyang tinanggihan, paano magiging si Mujeon? Isa ka lang estudyante sa klase, imposibleng magkaroon ka ng kakayahang pasukin ang kanyang computer, nang hindi nag-iwan ng anumang bakas. Naalala lang niya na lumiban sa klase kahapon ang taong ito na nagngangalang Muje, kaya gusto ni Liu Ruyan na makita kung liliban ka pa ba ngayon. Nagpaligalinga siya, nakarinig ng malakas na narito. Gayunpaman, matalim ang tingin ni Liu Ruyan sa'yo. Direktang ikinagulat ito ng mga estudyante sa paligid mo,
At tinulak ka rin ni Jiboda gamit ang kanyang siko. Muje, magtapat ka. Bakit tumingin si Liu Ruyan sa iyo nang banggitin niya ang iyong pangalan? May sikreto ba kayong dalawa? Kasabay nito, curious din ang mga estudyante sa paligid at nakikinig, sinusubukang marinig ang kahit anong chismis. Nang makita ito, bahagya kang umiti, hindi mo rin alam kung bakit ganoon ang reaksyon ni Liu Ruyan. Alam kaya ni Liu Ruyan ang tungkol sa pagpasok mo sa kanyang computer. Humanap ka na lang ng dahilan at mahinang sinabi, siguro dahil lumiban ako kahapon. Bagay sa'yo, sino ang nagsabi na lumiban ka kahapon? Hindi tama, Boda, napakaswerte mo, tumingin sa'yo si Liu Ruyan. Tandaan. Naiinggit ako, gusto ko ring maalala ako ni Liu Ruyan. Nagkunwari si Jiboda na nasasaktan at inakusahan siya. Binaliwala ni Liu Ruyan ang mga nakakainggit na tingin ng mga estudyante, at tahimik na nag-isip, kailan kaya kita ko kontakin? Tutal, iyon ay 1,000,000 piso, at wala pang 1,000 piso sa iyong bank account ngayon. Hindi mo inaasahan na habang nag-iisip ka, bigla mong narinig na tinawag ni Liu Ruyan na nagtuturo ang iyong pangalan. Muje, ikaw ang sumagot sa tanong na ito. Nang marinig ito, nagulat ang iyong katawan, at pagkatapos ay hinila ka pabalik. Bakit tinawag ka ulit ni Liu Ruyan para sumagot sa tanong? Kasabay nito, tumingin muli sa iyo ang mga estudyante sa paligid, kakaiba ang mga ekspresyon sa kanilang mukha, at nagsimulang bumulong. Anong nangyayari kay Liu Ruyan? Bakit palaging tinatawag si Muje? May gusto kaya si Liu Ruyan kay Muje? Huwag naman, bukod sa isang mukha, ano pa ang meron si Muje? Paano siya naging karapat-dapat kay Liu Ruyan? Nagpalinga-linga rin ang mga mata ni Jiboda sa iyo, iniisip na mamaya. Kailangan niyang tanungin ang batang ito kung kailan ito nakipag-ugnayan kay Liu Ruyan. At hindi mo pinansin ang mga usapan ng mga tao sa paligid mo. Bumuntong hininga ka sa iyong isipan, dahil lang lumiban ako kahapon at hindi ko nasagot ang kanyang tanong, ganito na ba? Tunay ngang mapagtanim ng galit ang mga babae, lalo na kung maganda pa. Bakit hindi sumasagot si Muje, hindi ba niya kaya? Malamig ang boses ni Liu Ruyan, nakatitig sa iyong direksyon. Nang makitang nabangga ka niya, agad kang tumayo, nakatingin sa mga suliranin sa pisara. May kumpiyansa at relax na sagot mo, napakasimple ng problemang ito, kaya kong sagutin sa loob ng 1 minuto. Ang totoo, napakunot noo si Liu Ruyan, iniisip na masyadong mayabang si Muje, gayong ang problemang ito, noong una niyang makita. Sa paalala ni Professor Luo, halos 15 minuto rin ang ginugol niya bago masagot, paano mangyayari ang 1 minuto. Binibiro ba niya siya? Pinigilan ni Liu Ruyan ang kanyang inis at galit, at seryosong sinabi. Sigurado ka bang kaya mong sagutin sa loob ng 1 minuto, Muje? Sigurado, matatag mong sagot. Nagbibiro ka ba? Napakasimple ng programang ito. Kung hindi mo masagot sa loob ng 1 minuto, maghanap ka na lang ng tokwa at magpakamatay. Kumindat sa iyo si Jiboda na nasa tabi mo, labis siyang nag-aalala, mahirap ang problemang ibinigay ni Liu Ruyan. Kung aamin ka ngayon, baka hindi pa huli ang lahat. Nagulat ang mga kaklase sa paligid, may mga kaklaseng gustong manood ng gulo na nagsabing malakas. Liu Xiaohua, dahil nangako si Muje na kaya niyang sagutin ang problema sa loob ng 1 minuto, hayaan natin siyang sumubok. Kung masasagot ni Muje, mag-aaral din kami sa kanya, kung hindi naman, humanda siya. Ang tono ng pananalita ng kaklase ay may halong paghamak at pangungutya, at ang kanyang mga mata ay may halong panunuya. Dahil sa nakuha mo ang atensyon ni Liu Xiaohua, nagdulot ito ng sama ng loob sa mga kaklase sa paligid, ngayon na ikaw ang napagbalingan. Hindi rin nila ito palalampasin. Kasabay nito, nang marinig ni Liu Ruyan ang sinabi ng mga kaklase sa ibaba ng entablado, sumimangot ang kanyang mukha, ngunit pinakayamot niya ang mga taong walang kakayahan. At nagmamadaling gumawa ng ingay, bagamat hindi rin niya iniisip na kaya mong sagutin ang problemang ito sa loob ng 1 minuto. Ngunit ikaw, kumpara sa kanila, ay may mas malaking tapang at kumpiyansa. Tahimik sa oras ng klase. Seryosong sabi ni Liu Ruyan. Pagkatapos, palihim siyang huminga ng malalim, inayos ang kanyang emosyon at tumingin sa iyo, sagutin mo, Muje. CJ, agad mong sinimulang ipaliwanag ang proseso ng pagprograma ng code. Ang mga kaklase na gustong manood ng gulo ay kumuha pa ng kanilang mga cellphone. Seryosong itinatala ang oras. Sa sandaling ito, lalong nagulat si Liu Ruyan sa kanyang puso, tama ang iyong sagot. Iyon din ang paraan kung paano niya ito nasagot noon. Pagkatapos sumagot, napakalinaw mong natapos ang iyong paliwanag. Tahimik na tumingin kay Liu Ruyan pagkatapos ay dahan-dahang umupo. Huminga ng malalim ang kaklaseng nagtatala ng oras, at nagulat na sumigaw, 48 segundo. Nagbago ang tingin sa iyo ng mga kaklase sa paligid, akala nila isa kang walang laman, hindi nila inaasahan na isa kang hari. Kasabay nito, nagulat din si Jiboda na nakatingin sa iyo, ngunit nakahinga siya ng maluwag, natutuwa para sa iyo, hindi ka napahiya sa harap ni Liu Xiaohua. Palihim siyang itinuro sa iyo ang kanyang hinlalaki, bahagyang tumaas ang iyong sulok ng bibig, at mahinang tumingin kay Liu Ruyan, walang anumang pagbabago sa iyong puso.
Itinago ni Liu Ruyan ang pagkagulat sa kanyang puso at huminga ng malalim, sinabing, maganda ang iyong sagot, tama lahat. Hindi niya inaasahan na mayroong isang napakahusay na tao sa klase, napakalakas ng talento, hindi nakapagtataka na napakatatag mo kanina. Ang mga taong may tiwala at kakayahan ay nagiging ganoon, ngunit ang iyong payapa at walang pakialam na itsura ay nagdulot ng bahagyang pagkayamot sa puso ni Liu Ruyan. Sa sandaling iyon, tumunog ang WeChat sa iyong cellphone, at agad mo itong binuksan at nakita, gaya nga ng inaasahan, mensahe mula kay Fupo. Umalis na ang asawa ko. Nang makita ito, natuwa ka, at nag-alala tungkol sa paligid, tiyak na hindi ka maaaring mag-operate sa silid-aralan. Tiningnan mo si Liu Ruyan na seryosong nagtuturo, at sinabi kay Jiboda sa mahinang boses, sumasakit ang tiyan ko, mauna na ako. Lumiban ka na naman sa klase. Hindi pa natatapos ni Jiboda ang kanyang sinasabi nang makita kang sumugod palabas ng silid-aralan at nawala sa paningin. Direkta kang hingal na bumalik sa dormitoryo, agad na binuksan ang computer at nag-reply sa mensahe, ano ang numero ng telepono ng asawa mo? Masayang tao 154,245, signal. Tiningnan mo ang numero ng telepono. Mabilis kang nag-operate sa keyboard, ngunit para malocate ang numero ng telepono, kailangan mong gumamit ng SRI para sa real-time na pag-locate. Kaya kailangan mo munang i-hack ang opisyal na sistema para makakuha ng mga pahintulot sa pagpapatakbo. Hindi ka nangahas na magambala, nakatuon ang iyong atensyon. Ang iyong mga kamay ay kumakatok ng mabilis, pagkatapos ng mga 10 minuto, palihim mong na-infiltrate ang opisyal na sistema. Pagkatapos ay ginamit mo ang mga pahintulot sa background upang simulan ang pag-locate sa posisyon ng lalaking manloloko, Linjiang Great Island, Jianghan District, Jiangcheng City. Agad mong ipinadala ang screenshot ng real-time na sitwasyon ng lalaking manloloko kay Fupo, at nag-reply, narito ang kasalukuyang lokasyon ng iyong asawa. Sige, patuloy mo siyang bantayan para makita kung saan siya pupunta sa huli. Lalabas ako ngayon at magsasama ng mga tao at magmamaneho papunta doon. CJ, pagkatapos, tuwing ilang minuto, nagpapadala ka kay Fupo ng isang screenshot ng real-time na lokasyon ng lalaking manloloko. Pagkaraan ng 8 minuto, tiningnan mo ang huling lokasyon ng lalaking manloloko, Linjiang Great Island, Jianghan District, Jiangcheng City. Miller's International Hotel. Mukhang dito ang destinasyon ng lalaking manloloko. Sa sandaling ito, naliwanagan ka. Gaya nga ng inaasahan, direktang pumasok ang lalaking manloloko sa hotel at nag-check-in. Agad mong ipinadala ang lokasyon kay Fupo. Pagkatapos, ang iyong mga kamay ay patuloy na kumakatok sa keyboard. Nahack ang background ng hotel at natagpuan ang detalyadong impormasyon ng pag-check-in ng lalaking manloloko. Sukon, ika-22 palapag, suite 508. Pagkatapos ipadala ang impormasyong ito, agad mong sinimulang suriin ang sitwasyon ng third-tier na babaeng artista. Ang babaeng artistang ito ay nagtrabaho bilang isang extra sa loob ng 2 o 3 taon, pagkatapos ay umakyat sa isang makapangyarihang direktor at mamumuhunan, at dahan-dahang gumawa ng ilang mga drama sa telebisyon at nakilala. Pagkatapos ay agad mong ipinadala ang impormasyon na iyong nahanap kay Fupo, Diyos, maraming salamat sa iyo. Papunta na ako doon kasama ang mga tao. Basta mahuli ko siya sa akto, agad kitang babayaran. CJ, pagkatapos gawin ang lahat ng ito, nag-unat ka at naghintay na matanggap ang 5 milyon. Sa pamamagitan ng paraan, kinokolekta mo ang ilang kapaki-pakinabang na ebidensya para gamitin ang natitirang 5 milyon. Kasabay nito sa silid-aralan. Nagpaliwanag lang si Liu Ruyan ng isang simpleng tanong, pero ilang estudyante na ang tinawag niya para sumagot pero walang nakasagot, malapit na ring mag-uyan. Naalala ka ni Liu Ruyan, agad niyang sinabi, Muje, ikaw ang sumagot sa tanong na ito. Nabigla rin ang lahat ng mga estudyante sa paligid. Tumingin sa direksyon mo, ano ba talagang nangyayari? Anong nangyari kay Liu Xiaohua ngayon? Baka ginayuma ni Muje, bakit 2 beses kang tinawag sa isang klase? Pero sa sumunod na segundo, napansin ng mga estudyante na wala ka sa iyong upuan. Sa pagkakataong ito, ibinaon ni Jiboda ang kanyang ulo sa mesa. Anong swerte ni Muje? Pangalawang beses nang lumiban sa klase pero nahuli pa rin. Wala nang ibang ganyan. Napansin din ni Liu Ruyan na wala ka sa silid-aralan. Lumiban ka na naman sa harap ng kanyang mga mata. Noon, nagbago na ang pananaw niya sa iyo at naghanda pa siyang irekomenda ka kay Professor Luo bilang isang talentadong computer engineer. Pero 2 beses kang nahuling lumiban sa klase. Kahit gaano ka pa kagaling sa teknolohiya, hindi ka karapat-dapat na estudyante kung hindi ka sumusunod sa disiplina at pabaya. Nang makita ito, itinaas ni Jiboda ang kanyang ulo at nakipagtitigan sa malamig na mga mata ni Liu Ruyan at tahimik na ipinagtanggol ka. Sumakit ang tiyan ni Muje at nagpunta sa banyo. Tumakas ba siya sa banyo? Pagkatapos sabihin yon, kinuha niya ang libro at computer sa mesa at sinabi,
Mag-uwian na, sa susunod na lang natin tatalakayin ang tanong na ito. Bulong ni Jiboda, lagot ka Muje, napagalitan ka pa ni Liu Ruyan. Hindi ka pa ni paniwala, ikaw lang siguro ang may kakayahang gawin yon, at agad na nag-usap-usap ang mga estudyante. Ang cute ni Liu Xiaohua kapag nagagalit at nagmumura, para siyang Marilyn Monroe ko. Bahala na si Muje kung lumiban siya o hindi. Narinig niyo ba kanina na sinabi ni Liu Xiaohua na tatalakayin niya ulit sa susunod na Czech? Si Liu Xiaohua pa rin ba ang magtuturo sa atin? Sa sandaling ito, inayos na ni Jiboda ang mga gamit sa mesa. Mas lalo siyang natuwa sa kanyang puso, at tuluyan ka ng kinalimutan, makikita ko ulit si Liu Xiaohua sa susunod na Czech, napakaganda. Kasabay nito, ang bugaw at ang kanyang tatlong matalik na kaibigan ay may kasamang isang team ng photographer. Handa na ba kayong lahat? Sumagot ang lalaking may hawak ng kamera. Handa na kaming lahat, kapag pumasok na tayo sa kwarto, agad nating sisimulan ang pagre-record, hindi natin palalampasin ang anumang eksena. Tumango ang bugaw at isinama sila sa pagpasok sa hotel. Nakita ng mga empleyado ng hotel ang kanilang marahas na hitsura, nakaramdam sila ng hindi maganda pero hindi sila nangahas na pigilan sila kahit sandali. Pagkatapos, agad na sumakay sa elevator ang bugaw at ang kanyang mga tauhan, pinindot ang ika-22 palapag at pumunta sa harap ng pintuan ng 508, tiningnan ng bugaw ang impormasyon sa pahina. Tumingin sa kanyang matalik na kaibigan sa likuran, agad na binuksan ng matalik na kaibigan ang video recording ng kanyang cellphone, saka kumatok ang bugaw sa pintuan. Sino yan? Hinihingal na boses ni Xukon, na hindi mapakali, ang lumabas mula sa kwarto. Pagkatapos ay may sunod-sunod na mura, sinong walang galang na yan ang nangahas na gambalain ang kasiyahan ko. Kumatok. Pinigilan ng bugaw ang kanyang galit at malamig ang kanyang mga mata, at muli siyang kumatok ng ilang beses. Pagkatapos ng mga 3 minuto, bumukas ang pintuan. Ang bumungad sa kanya ay isang batang mukha, na parang isang sirena, habang si Xukon ay nakahiga sa kama at naninigarilyo ng nakarelax. Ngumisi ang bugaw at itinulak ang pintuan, pagkatapos ay hinawakan ang buhok ng babae sa kanyang harapan, agad na pumasok at sumigaw. Kayong magkakasabwat, sisiguraduhin kong magdurusa kayo ngayon. Sisirain ko ang reputasyon nyo at hindi na kayo sisikat pa. Kinilabutan si Xukon nang makita ang biyenan niya. Dali-dali siyang bumangon sa kama at kinuha ang damit niya para tumakas. Pero hinarang siya ng matalik na kaibigan ng biyenan niya. Saan ka pupunta? Nagtaas ng kilay ang biyenan. Agad niyang sinabi sa mga nasa likod, ano pang hinihintay nyo? Ibalita nyo ang mga magkakasala na yan. Para makita ng lahat kung gaano sila kakapal ang mukha. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang mga photographer na may dalang kagamitan. Kinunan nila ng maraming litrato ang artista at si Xukon. Hindi rin nagpatalo ang iba at kinuha ang mga cellphone nila para kumuha ng litrato. Kahit anong iwas at sigaw ng artista, wala ring nangyari. Si Xukon naman ay nakaupo na lang sa sahig na parang patay. Sa kabilang banda, pagkatapos mong magpahinga, kahit nagmamadali kang kunin ang 1,000,000, alam mong abala pa ang biyenan mo. Kaya wala kang magawa kundi magpabalik-balik sa dormitoryo. Pumasok si Jiboda at hinawakan ng mahigpit ang leg mo. Tinitigan ka niya at sinabi, Muje, sabi ng guro, magkakilala ba kayo ni Liu Xiaohua? Kung hindi, ano naman? Dali-dali mong inalis ang kamay ni Jiboda at huminga ng malalim. Naguguluhang tumingin ka kay Jiboda. May nangyari ba pagkatapos kong mag-cutting classes? Baka nalaman na naman ni Liu Ruyan na nag-cutting ako. Hinawakan ni Jiboda ang baba niya at sinabi, Muje, sobrang swerte mo. Tinawag ka ni Liu Xiaohua bago matapos ang klase para sumagot ng tanong. Tapos nalaman niyang nag-cutting ka. Tanda na tanda ka na niya ngayon. Diyos ko, ano ba talagang gusto ni Liu Ruyan? Bakit niya ako tinatawag ng paulit-ulit para sumagot ng tanong? Baka may napansin si Liu Ruyan. Hindi naman siguro. Baka naghihinala lang. Sino ba namang hindi magdududa kung nagkakasala ka? Nagulat si Jiboda nang makita kang tahimik. Muje, sa tingin mo, mag-cutting classes din kaya ako? Para matandaan din ako ni Liu Xiaohua. Anong ibig mong sabihin? May klase pa ba sa atin si Liu Xiaohua? Nagtataka kang nagtanong. Nga pala, ikinuwento ni Jiboda ang nangyari bago matapos ang klase. Muje, sa tingin mo tama ba ang analisis natin? Pero hindi mo pinansin ang pagpapantasya ni Jiboda. Ang pinaka-inaalala mo ay ang nangyayari sa biyenan mo. Siguro tapos na. Kinuha mo ang laptop mo. Dumiretso ka sa kama at naghanap ng ebidensya. Mabilis mong tinipa ang keyboard. Hinihack mo ang sistema ng Penguin Group at nakita mo ang pananakot ni Xukon. Kinuha mo rin ang mga chatlog ni Xukon. Grabe, hindi nga maganda si Xukon. Isa siyang malaking babaero. Hindi lang siya nakikipagrelasyon sa artista, may kinakabit din siyang 2 babaeng college student. Binibigyan niya ang bawat isa ng 20,000 pesos na allowance kada buwan. Hindi mo na matiis. Ang bastos mo, Xukon. Ang sama-sama mo.
Gamit ang pera ng mga magulang para tustusan ang mga kabit, wala pang kahihiyan na siraan sila dahil matanda na at pangit. Pagkatapos ay kinopya mo ang lahat ng mensaheng ito at inilipat sa computer. Ipinikit mo ang iyong mga mata at pagkatapos ay idinilat para tingnan ang oras. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula nang magkausap kayo ng iyong mga magulang. Siguro tapos na nila ang kanilang mga gawain. Sa puntong ito, tumunog ang notification. Sabi ng isang dalubhasa, nahuli ko na ang mga taksil na magkasintahan. Ang ipinangakong 5 milyon ay maaari ko nang ibigay sa iyo. Ibinigay ko na ang aking account number at password, kunin mo na lang. Sumagot ka na hindi na kailangan pang mag-abala at direktang hinak ang backend ng bangko. Inilipat mo ang 5 milyon mula sa account ng iyong mga magulang. Ngunit noong magre-reply na sana ang iyong mga magulang, narinig nila ang sigaw ng kanilang matalik na kaibigan. Babaero, hindi ka makakatakas basta-basta. Kasabay nito, itinago ng iyong mga magulang ang kanilang mga cellphone. Wala na silang pakialam at sumugod. Bigla nilang sinunggaban ang buhok ng nagtatakbong artista at galit na sinabi. Hindi ka makakatakas basta-basta. Gusto mong sumikat bilang artista, di ba? Pagbibigyan kita. Bukas, ipapasok kita sa trending topics para sumikat ka ng husto. Sa kabilang banda, kinuha mo ang iyong cellphone at tiningnan ang mga numero sa iyong bank account. Kumukulo ang dugo mo at bumibilis ang tibok ng iyong puso. Titig na titig ka sa iyong cellphone at mahinang binibilang. 1, 10, 100, 10,000, 100,000, milyon. Mula sa isang mahirap, naging milyonaryo ka. Napakasarap. Dinurog mo ang iyong sarili at napagtantong hindi ka nananaginip. Biglang tinapik ni Jiboda ang iyong kama at sumigaw, Muje, gutom na ako, kain na tayo. Kasabay nito, hinawakan mo ang iyong tiyan at talagang gutom ka na. Pagkatapos ay bumangon ka sa kama at sumama kay Jiboda sa cafeteria. Ito ay sa loob ng cafeteria. Iilan lang ang tao. Ikaw at si Jiboda ay nagpaserve ng tig-1 mangkok ng noodles. Nagkaharap kayo at kumain. Sa puntong ito, isang babae na nasa edad 40. May dalang computer na umupo sa tabi ni Jiboda. Nanlaki ang mga mata ni Jiboda at mahinang tumawag Professor Chen. Kilala mo ako, estudyante. Ngumiti si Chen Miling at inilapag ang computer sa mesa. Ngunit bigla siyang nagka-interes na pumunta sa banyo. Kasalukuyang tumatakbo ang computer at hindi maginhawa na dalhin sa banyo. Sakto, maaari mo bang bantayan ang computer ko? Pupunta lang ako sa banyo. Nakangiting sabi ni Chen Miling. Professor Chen, ngunit ni. Tumatakbo ang computer at natatakot ako. Itinuro ni Jiboda ang computer sa mesa. Paano kung may mga confidential OE? O kung mag-crash ang program dahil sa error? Naintindihan ni Chen Miling ang alalahanin ni Jiboda. Umiti siya at sinabing, okay lang, huwag mo na lang pansinin. Naayos ko na ang programa. Sandali lang ito. Kung may problema man, huwag mo na lang pansinin at hintayin mo akong bumalik. Nang makita ni Jiboda na sinabi ito ni Chen Miling, hindi na siya makatanggi pa at pumayag na lang. Sige ma'am, dito ko na lang babantayan ang computer. Tumango si Chen Miling at naglakad papunta sa banyo. Sunod, kinuha ni Jiboda ang computer sa iyong tabi at tinanong ka kung para saan ang program na ito. Nakalagay ang mga kamay ni Jiboda sa kanyang baba. Tinitingnan ang program na tumatakbo sa computer. Dahil ang nilalaman ng program na ito ay napakalalim, hindi talaga ito kayang intindihin ng isang baguhan na tulad niya. Ngunit tumingin ka lang at sinabi ng mahinahon, ang program na tumatakbo sa computer ay simple lang, dapat itong magtala ng mga estudyante at guro na pumapasok at lumalabas sa impormasyon ng paaralan. Paano mo nalaman? Nagulat si Jiboda na naintindihan ito ng isang tulad mong baguhan. Ngunit hindi mo pinansin ang pagdududa ni Jiboda, sa halip ay itinuro mo ang tumatakbong code ng grupo at sinabi, Boda, dumilat ka at tingnan mong mabuti. Ang grupo ng code na ito ay nagtatala ng impormasyon ng mga estudyante at guro, ang grupo ng code sa ibaba ay nagtatala ng oras, nakikita mo ba? Tinitigan ni Jiboda ang dalawang grupo ng impormasyon ng code na itinuro mo, at agad niyang naintindihan na ito ay katulad ng sinabi mo, at pagkatapos ay nasasabik niyang tinapik ang iyong hita. Ang galing mo, Muje. Kailan naging ganito kagaling ang iyong antas sa computer? Sabihin mo nga sa akin kung nag-aral ka ng palihim ng hindi ko alam. Hindi naman tama na hindi mo ako isinama. Hinilot mo ang hinampas na hita at umirap, sa tingin mo ba isa akong kalabaw? Ang lakas ng iyong lakas. Hehehe, pagkakamali. Tumawa si Jiboda ng 2 beses. Pagkatapos ay hinawakan niya ang iyong hita na parang sinasadya. Pagkatapos ay tinapik mo ang kamay ni Jiboda at tinitigan ang computer at patuloy na nagsalita. Ang program na ito ay may napakalaking workload. Kung may mga depekto na hindi kayang tiisin, madali itong bumagsak. At hindi naniwala si Jiboda sa iyong sinabi. Pagkatapos ng lahat, siguro Chen Miling ay nagtapos ng postgraduate, at ikaw ay isang estudyante na hindi nakatapos ng kolehiyo, at nagdududa pa sa isang guro ng postgraduate na nagturo ng 10 taon. Walang maniniwala.
Ngunit tinatamad ka ring magpaliwanag, walang maniniwala kahit na magpaliwanag ka. Hindi ka naniniwala, maghintay ka na lang at tingnan. Hindi ka na nagsalita, sa halip ay kinain mo ang noodles sa iyong mangkok sa loob ng ilang kagat. Pagkaraan ng 1 minuto, isang window ang lumabas sa computer na nagpapakita na nabigo ang pagtakbo ng program. Wow! Gulat na gulat si Jiboda, hindi makapaniwala na nahulaan mo ito, nabigo ang pagtakbo ng program, bumagsak ang sistema. Tiningnan mo ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Jiboda, tinapik ang kanyang mukha, at sinabi ng mahinahon, ano ba yon? Napakasimple lang. Kailangang magsanay ang mga baguhan. Pagkatapos ay hinawakan ni Jiboda ang kanyang mukha na tinapik mo, gulat na gulat. Huminga siya at nagtanong, ayon sa iyong sinasabi, maaari mong ayusin ang program at patakbuhin ang program ng normal. Kaya ko. Sumagot ka ng may katiyakan, at pagkatapos ay kinuha mo ang computer, at ang iyong mga kamay ay nasa keyboard. Napatuloy na nagtatype. Wala pang 3 minuto, nag-click ka para tumakbo, at sigurado, direktang lumabas ang sistema. Ding dong! Matagumpay na tumakbo ang sistema. Kung ihahambing ang program na isinulat mo, ay mas mahusay kaysa sa program na isinulat ni Chen Miling. Ngunit tahimik ka lang na nanonood, walang masyadong ekspresyon, dahil ang ganitong uri ng program ay madali lang para sa'yo. Grabe, Muje, ang galing mo, gusto kitang maging guro. Gulat na tumayo si Jiboda, hindi makapaniwala. Kasabay nito, inilipat niya ang computer sa kanyang harapan, at matapos pagsamahin ang sunod-sunod na mga code, ang resulta ay kapareho mismo ng programa ni Teacher Chen Miling. Bagamat hindi makikita sa panlabas na anyo ang anumang pagbabago, ang programang ito ay mas simple at mas mabilis tumakbo kaysa sa programang isinulat ni Teacher Chen Miling. Halos perpekto, sa sandaling ito ay nagniningning ang mga mata ni Jiboda, labis siyang humahanga. Muje, saludo ako sa iyo, napakagaling mo, magtayo ka na lang kaya ng isang organisasyon, magsarili ka na lang, nagpapanggap ka lang palang mahina. Hindi tumitigil sa paghanga si Jiboda, hindi niya akalain na may ganoong klaseng henyo sa kanyang tabi. Nang handa ka nang sabihin ang isang bagay. Nakita mong tumatakbong papalapit si Teacher Chen Miling, hinihingal siya habang nakangiting sinasabi, salamat sa pagbabantay ng computer ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa computer, nagniningning ang kanyang mga mata, excited niyang kinuha ang computer gamit ang kanyang 2 kamay, sa wakas ay nagtagumpay ako. Ang sipag ay nagbubunga, napakagaling. Pagkatapos ng mahigit 10 segundo, huminga ng malalim si Chen Miling, inilagay ang computer sa kanyang bag at sinabi, kumain na kayo, may kailangan akong unahin. Bago pa man kayo makapagsalita, nagmamadaling umalis si Chen Miling. Nakakahiya kang tiningnan ni Jiboda. Umalis na lang basta si Chen Miling. Ang programang iyon ay matagumpay na ginawa ni Muje. Okay lang, bilisan niyo kumain ng noodles, lumambot na. Ngunit hindi ka nagbigay pansin, dahil ginawa mo lang din naman ang programang ito, sa ngayon mas mabuting maging low profile. Kasabay nito, bumalik si Chen Miling sa kanyang opisina at agad na kinontak ang namamahala sa bagay na ito na si Professor Luo at ipinadala ang software na matagumpay na tumatakbo. Hindi inaasahan, natigilan si Professor Luo pagkatapos itong makita, ang nilalaman ng code na ipinadala ni Chen Miling sa pagkakataong ito at ang nilalaman na ipinadala niya ng ilang beses bago ay ganap na magkaiba. Ang code sa pagkakataong ito ay mas pinino at simple. At ang bilis ng pagtakbo ay mas malinaw, ang pag-unlad ay hindi lamang maliit. Matapos mag-isip si Professor Luo ng ilang sandali, nagpadala siya ng mensahe kay Chen Miling na may pagdududa sa kanyang puso. Teacher Chen, ang nilalaman ng iyong code sa pagkakataong ito. Bakit ganap na itong naiba sa dati? Ginawa mo ba ulit ito? Kumakain ng biskwit si Chen Miling. Tumingin sa mensaheng ipinadala ni Professor Luo at nagtaka. Ano ang ibig sabihin ni Professor Luo? Anong ibig sabihin ng naiba sa nakaraang programa? Wala naman, ang programang ito ay kapareho ng nakaraang programa, binago niya lang ng bahagya. Ngunit natigilan si Chen Miling nang makita niya ang screenshot ng code na ipinadala ni Professor Luo. Anong nangyayari? Hindi ito ang programang isinulat niya. Tiyak na hindi siya guguluhin ni Professor Luo nang walang dahilan, kaya agad na binuksan ni Chen Miling ang computer. Hinahanap ang software program kanina, at tinitingnan ng mabuti ang nilalaman ng code sa loob. Ngunit sa sumunod na sandali ay natigilan siya. Nagulat na hindi makapagsalita, napaka-perpekto, walang kahit isang salitang labis. Katumbas ng isang magandang likhang sining, ngunit hindi ito dapat, posibleng yung 2 estudyante. Lumaki na ang mga mata ni Chen Miling sa kanyang puso, nakatitig ng mabuti sa screen ng computer, ngunit agad niyang itinanggi ang ganoong ideya. Paano naman kaya makakabuo ang 2 estudyante ng perpektong code na katulad nito? Pero paano kung ang 2 estudyanteng iyon ay mga henyo sa computer? Sa isiping ito, kinuyom ni Chen Miling ang kanyang kamao. Agad niyang sinagot si Professor Luo, Professor Luo, hindi ako ang sumulat ng code na ito, posibleng isa sa mga estudyante natin.
Ang sumulat nito. Pagkatapos, tiningnan ni Professor Luo ang mensaheng ipinadala ni Chen Miling. At walang nasabi sa loob ng kalahating araw, estudyante ang sumulat. Imposible ang ganitong kaperpektong code. Ay parang gawa ng isang veterano sa industriya ng computer. Paanong magagawa ito ng estudyanteng hindi pa nagtatapos? Kahit na ilang dekada na siyang nagtuturo sa Jiangxing University. Sa kanyang paboritong estudyanteng si Liu Ruyan lamang niya nakita ang ganitong talento. Bukod doon, wala na siyang nakitang pangalawang taong may ganitong talento. Kaya naman, sa isang iglap, tinanggihan ni Professor Luo ang sinabi ni Chen Miling. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Professor Luo na magtanong muli, Guru Chen, hanapin mo agad ang dalawang estudyanteng ito. At tanungin kung gusto nilang maging estudyante ko. Sa sandaling iyon, muling nag-alab ang puso ni Professor Luo, katulad noong kunin niya si Liu Ruyan bilang estudyante. Kung muli siyang makakadiskubre ng isang henyo sa computer, malaki ang posibilidad na makapagsanay siya ng isang nangungunang eksperto sa computer para sa bansa. Sige po, hahanapin ko agad sila. Samantala, kayo ni Jiboda ay magkaakbay na bumalik sa dormitoryo at nag-uusap kasama ang inyong mga kasama sa kwarto tungkol sa isang beses sa isang linggong salusalo. Muje, mag-barbecue tayo sa ating salusalo. Matagal ko nang naririnig na may isang barbecuehan sa likod ng kalsada. Na napakasarap ang lasa, subukan natin. Masayang sabi ni Jiboda. Hindi ba't kaya mong manlibre? Sinabi ni Jiboda habang kinikiskis ang kanyang mga kamay. Kung gayon, napagkasunduan na, barbecue tayo sa ating salusalo, maaari rin tayong uminom ng kaunti. At pagkatapos ay mag-imbita ng ilang magagandang babae, napakasarap, perpekto. Sa kabilang banda, tumakbo si Chen Miling sa kantina. Ngunit nakita niyang walang tao sa pwesto. Ay, nahuli na ako ng isang hakbang. Ngunit naalala niya na ang impormasyon ng mga estudyante ay online. Kaya naman, agad na humingi si Chen Miling sa tagapayo ng WeChat at numero ng telepono ng dalawa. Sa dormitoryo, naglalaro kayo ng laro kasama ang inyong mga kasama sa kwarto at nagpapakasaya. Boda, baboy ka ba? Sa isang sulyap lang ay napatay ka na ng kalaban, bakit hindi ka nalang magpakamatay para mas mabilis? Kasalanan ko ba? Hindi pa ako handa ay napatay na ako, kanino ako iiyak, kawawa naman ako. Sa sandaling iyon, tumulog ang WeChat ni Jiboda, ngunit nang kunin niya ang kanyang telepono at tiningnan, siya ay natigilan. Bakit idadagdag siya ng guro sa paaralan sa WeChat? Ilang beses lang naman siyang nagkaroon ng maraming kasintahan, hindi naman siguro papakialaman ng paaralan iyon, hindi naman siguro. Ngunit nang makita niya ang kahilingan ng guro, pakiaprubahan, may mahalagang bagay. Agad na inaprubahan ni Jiboda ang WeChat ni Chen Miling. Gusto kong malaman kung ano ang gusto ng guro sa kanya. Pagkatapos niyang i-add bilang kaibigan, nagpadala agad si Chen Miling ng mensahe. Hello, ako si Chen Miling mula sa College of Information. Gusto kong itanong, ikaw ba ang gumamit ng computer ko para magsulat ng isang programa sa cafeteria kanina? Nang makita ni Jiboda ang mensaheng ipinadala ni Chen Miling, agad niyang naintindihan ang layunin ng guro. Dali-dali siyang sumagot, Guro, nagkamali po kayo ng taong hinahanap. Ang nagsulat ng programa ay ang photographer kong si Muje. Ipapasa ko ang WeChat niya sa inyo para mag-usap kayo. Pagkatapos ay walang pag-alinlangan si Jiboda. Direkta niyang ipinasa ang iyong WeChat kay Chen Miling. Sa totoo lang, nahulaan na niya na masyadong perpekto ang programang isinulat mo sa cafeteria. Kaya tiyak na mapapansin ito ng guro. Pagkatapos, narinig mo ang tunog ng notifikasyon ng mensahe sa iyong telepono. Sinamantala mo ang maikling panahon para buksan ang iyong telepono. Mayroong request mula sa guro na may importanteng bagay. Kumunot ang noo mo. Ano kaya ang ibig sabihin ng guro? Bakit niya idinagdag ang dalawang WeChat? Ngunit hindi ka agad nakipag-chat kay Chen Miling, sa halip ay ibinaba mo ang iyong telepono sa mesa at patuloy na nagtipa sa keyboard. Paminsan-minsan ay sumisigaw ka ng fire, at hindi mo pinapansin ang paghahanap sa iyo ng guro. Nang matapos si Jiboda sa paggawa, tumingin siya sa iyo. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bakit parang wala lang sa iyo? Hindi ka ba natatakot na magalit ang guro? Ang galing! Itinaas ni Jiboda ang kanyang hinlalaki sa iyo na may paghanga. Huwag kang magsalita, tapusin mo muna ang laban. Kung matalo ako, itutumba kita sa lupa. Dahil sa sobrang antok, umakyat ka agad sa kama at natulog. Halos bigla kang nagising. Tumingin ka sa oras sa iyong telepono. Tumalon ka mula sa kama. Kailangan kong magmadali. Dali-dali silang naghilamos at tumakbo sa silid-aralan. Nakatayo pa rin si Liu Ruyan sa plataporma. Tapos na ang kanyang paghahanda bago ang klase. Wow, si Liu Xiaohua talaga. Ang galing! Nagkaroon kaya ng boyfriend si Xiaohua? May pagkakataon kaya akong magkaroon ng isang matamis na relasyon kay Xiaohua. Nakatulala si Jiboda habang nakatingin kay Liu Ruyan, may mga kulay rosas na bula sa kanyang mga mata at tumutulo ang kanyang laway. Samantala, umirap ka habang tinitingnan ang hindi mabilang na mga mensaheng ipinadala sa iyo ng guro na si Chen Miling sa iyong telepono.
Dali-dali kang sumagot kay Chen Miling, "Guro, pasensya na po, busy po ako kahapon at nakalimutan kong sumagot. Nasa klase po ako, maaari po bang makipag-ugnayan sa inyo sa tanghali?" "Busy kahapon? Saan ka naging busy?" Halata na nagmamadali talaga ang guro. Mukhang ang ginawa mo kahapon ay nakakuha ng pagkilala ng guro. Ngunit sa iyong kasalukuyang nangungunang teknolohiya ng hacker. Kailangan pa ba ito? Pagkatapos sumagot, inilagay mo ang iyong telepono sa silent mode. Sa sandaling ito, nagsimula nang magtawag si Liu Ruyan ng mga pangalan. "Chen Mo, Yu Miao, Liu Fengshen, Dae." Nang tawagin ni Liu Ruyan ang iyong pangalan. Nang itaas mo ang iyong ulo, nawala ang isang suntok. Nang hindi marinig ang iyong sagot, biglang sumiklab ang galit sa kanyang puso. "Ang galing talaga ni Muje. Pumasok siya ng 3 klase at nag-absent ka ng 3 beses. Pagkatapos ng klase, kailangan niyang iulat ito kay Professor Luo upang ang isang estudyante na tulad mo ay hindi makapasa sa finals. Itinulak ka ni Jiboda at bumulong, 'Gising, tinatawag na ang pangalan mo, sumagot ka na.'" Bigla kang nagising at sumagot ng malakas. Nang tumingin si Liu Ruyan sa pinanggalingan ng boses, malamig niyang binawi ang tingin at nagpatuloy sa pagtawag ng mga pangalan. "Wow, Muje, ang galing mo talaga. Mas matagal kang tinitigan ni Xiaohua kaysa sa ibang mga kaklase. Ang galing mong manligaw. Gusto kong matuto sa'yo." Ngunit hindi mo pinansin si Jiboda. Sa halip, iniisip mo kung paano magagamit ang 10 milyong nasa kamay mo upang simulan ang iyong negosyo. Nakapagtataka rin, matagal nang hindi nagpapakita ang system. Nakatulog na kaya ito? Magsisimula na tayo sa klase. Ipagpapatuloy natin ang problema kahapon. Seryosong nagsimulang magturo si Liu Ruyan. Tinitignan mo si Liu Ruyan mula sa ibaba ng entablado, habang seryoso siyang nagtuturo at medyo nagtataka ka. Napansin kaya niya na ako ang naglagay ng folder na yon? Ngunit habang nag-iisip ka, biglang malamig na tinawag ni Xiaohua Liu Ruyan, "Muje, sagutin mo ang tanong na ito." Naku! Agad na nagulat ang mga kaklase at tumingin sa'yo. Napakadalas naman ni Muje matawag sa loob ng 3 araw. Bakit ganoon ka magbigay pansin si Liu Xiaohua sa'yo? Hindi kaya kinulam na si Liu Xiaohua? Nakakainggit, sobra, nakakagalit. Kinurot ng malakas ni Jiboda ang binti mo. "Muje, sabihin mo nga sa akin, mayroon bang sikreto sa pagitan niyo ni Xiaohua? Kung hindi, bakit kanya laging tinitignan?" 10 minuto at 5 segundo pa lang ang nakalipas sa klase. 2 beses ka nang natawag. Grabe, hindi man lang ako pinapansin. Sinamaan mo ng tingin si Jiboda. Kasabay nito, hinimas mo ang kinurot na parte. Sobrang sakit, at bumubulong ka sa iyong isip. Alam kaya ni Xiaohua na sinilip ko ang mga litrato niya? Tumayo ka at tumingin sa pisara, at sinabi mo. Napakadali ng tanong na ito. Dali? Sige, ipaliwanag mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Liu Ruyan dahil ang tanong na ibinigay niya ay para sa mga kaklase. Hindi madali, medyo mahirap pa nga. Sige, ipaliwanag mo ang proseso at ang sagot ng perpekto. Tapos na akong sumagot. Nang makita ito, labis na nagulat si Liu Ruyan. Ang linaw ng paraan mo ng pagpapaliwanag. Mas malinaw pa nga kaysa sa naisip niya. Medyo namumula ang mukha ni Liu Ruyan ngayon. Nakaramdam siya ng pagsisisi na hindi siya nakapaghanda ng mabuti. Kasabay nito, natauhan din ang mga kaklase at napuno ng pagtataka ang kanilang mga tingin sa'yo. Kaya pala espesyal ka kay Xiaohua. Mayroon kang galing. Ang galing mo, Muje. Bagay na bagay sila ni Xiaohua. Si Xiaohua ang amin. Ngunit hindi mo pinansin ang mga tingin at usapan ng mga tao sa paligid mo. Umupo ka na lang dahil napakadali ng tanong na ito para sa iyo at walang kahirap-hirap. Ayos ang galing mo bro, pati si Xiaohua na pahanga mo. Itinaas ni Jiboda ang kanyang kilay at sinabi ito ng nakangiti. Huminga ng malalim si Liu Ruyan, inayos ang kanyang ekspresyon ng mukha at sinabing, magaling ang sagot ni Muje. Ang paraan ay madaling intindihin, maaari niyong sundin ang kanyang pamamaraan. Ngunit lumipas lamang ang ilang segundo. Muling tumingin sa iyo si Liu Ruyan at sinabing, Muje, maaari ko bang hilingin sa iyo na sagutin muli ang isang tanong? Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga kamag-aral sa paligid ay pabalik-balik sa pagitan ni Liu Ruyan at sa iyo. Anong nangyayari? Bakit paulit-ulit na tinatawag ni Liu Xiaohua si Muje para sumagot ng mga tanong, siguradong may kakaiba sa pagitan nila? At hindi pa man din nag-init ang iyong puwitan. Ay tinawag ka na muli ni Liu Ruyan, kaya wala ka ring nagawa, bumuntong hininga ka sa iyong isipan at tumayo. Anong problema? Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang aklat, nag-isip sandali, itinuro ang computer sa plataporma. Tinitigan ka at sinabing, ang computer na ito ay pinasok ng isang tao habang nagkaklase. Matutulungan mo ba akong hanapin ang ng taong nang himasok? Nang marinig mo ito, hindi ka nag-isip, tumango ka at sinabing, maaari kong subukan. Sige, subukan mo. Umakyat ka sa plataporma, ang iyong mga kamay ay patuloy na kumikilos sa computer. Kasabay ng mga mata ng mga kamag-aral, malapit kang nakatabi kay Liu Ruyan, muling naghiyawan ang mga nasa ibaba.
At maayos at tuloy-tuloy rin ang iyong pagkilos, walang anumang kapintasan. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging kakaiba ang pakiramdam ni Xiaohua. Pamilyar, labis na nagulat si Liu Ruyan. Tinitigan ang iyong tagiliran ng mukha, at pagkatapos ay tumingin sa iyong pagkilos at sinabing, estudyante ba talaga siya? Ang galing ng kanyang pagpapatakbo ng computer, ang mga nangungunang talentong pang-computer ng Liu Group ay walang labis pa rito. Napakagaling mo sa computer, hindi ka dapat ibaon kung may pagkakataon. I-rekomenda kita sa guro. Ngunit ang hindi mo inaasahan ay, sa huli ay talagang sumama ka kay Xiaohua sa entablado ng kompetisyon sa pag-hack, at nakuha mo rin ang titulong pinakamahusay na henyong pang-computer sa Jiangchen. Paglingon, tinitingnan ni Xiaohua ang iyong mahusay na pagkilos, iniisip pa nga niya kung ang taong nang himasok sa kanyang computer ay ikaw, nabigla rin ang mga kamag-aral sa iyong tuloy-tuloy na pagkilos. Sa wakas ay naunawaan mo kung bakit napakapamilyar. Ikaw ang taong nang himasok sa computer ni Liu Ruyan, kaya paano mo mahahanap ang iyong sariling Yi? Hindi ba't paninira ito sa iyong sariling mukha? Ngunit hindi bumagal ang bilis ng iyong mga kamay, sa halip ay natural kang lumipat sa ibang paraan, hindi nagtagal ay nagpakita ng pagkabigo ang computer. Tumayo ka at tumingin kay Liu Ruyan at sinabing, nabigo ako. Nang marinig ito, agad na nalungkot ang mga kamag-aral sa ibaba. Ngunit hindi mahalaga yon, ang mahalaga ay natandaan ka ni Liu Xiaohua, sapat na yon. Kasabay nito, bahagyang nadismaya si Liu Ruyan. Ngunit hindi mahalaga yon, ang mahalaga ay natandaan ka ni Liu Xiaohua, sapat na yon. Kasabay nito, bahagyang nadismaya si Liu Ruyan. Pero sa tingin niya, makatwiran lang na mabigo ka dahil kahit ang may talentong kapatid niya ay hindi mahanap ang ng kalaban. Paano mo naman magagawa iyon bilang isang estudyante? Ayos lang kung hindi mo masolusyonan, magpatuloy tayo sa klase. Naglakad ka pabalik sa iyong upuan at nakahinga ng maluwag. Buti na lang. Kaunting hakbang na lang at mahahanap mo na sana ang sarili mong Yi. Hindi mo inakala na ipapahanap ni Liu Ruyan ang sumusugod sa kanyang Yi habang nagkaklase. Tinulak ka ni Jiboda at bumulong, ang galing mo, Muje. Ang astig ng ginawa mo. Kahit na nabigo ka sa huli, tiyak na naalala ka ni Xiaohua. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Pagkatapos ng klase, tanungin mo si Xiaohua para sa kanyang contact information. Sabihin mo kay Xiaohua na pag-usapan nyo ang mga bagay tungkol sa hacker, tiyak na hindi siya tatanggi. Malay mo, kayong dalawa. Pwede pang maging magkasintahan. Ngunit hindi mo pinansin ang walang tigil na daldal ni Jiboda. Tinakpan mo ang iyong mga tainga at mabilis na lumabas ng silid-aralan. Humabol si Jiboda sa likod. Naghabulan silang dalawa pabalik sa dormitoryo. Ngunit pagpasok nila, agad din silang lumabas. Tinitigan nila ang numerong 504 sa dingding. Tama naman, ito ang dormitoryo namin. Bakit kaya ang daming tao sa loob? At parang mga guro pa. Agad kang tinulak ni Jiboda at bumulong, Mujane. Nandyan din si Enje, Chen Miling na nakita natin sa kantina kahapon. Saka mo lang naalala. Naklimutan mo na ang tungkol sa guro. Tutal, ang paggawa ng software kahapon ay basta mo lang ginawa. Pero nagulat ka pa rin nang makita ang ilang guro sa dormitoryo, lalo na ang isang lalaking may puting buhok. Pero mukhang malakas pa rin. Huminga ka ng malalim at dahan-dahang pumasok kasama ang iyong roommate. Nakatanaw si Enje, Chen Miling hindi kalayuan, nakangiti. Parang nakahinga siya nang maluwag nang makita si Muje. Dahil hindi ka sumasagot sa mga mensahe at hindi mo sinasagot ang telepono. Sa paulit-ulit na pagpilit ni Professor Luo. Ikinuwento ni Enje, Chen Miling ang buong pangyayari. Nang marinig ito ni Professor Luo, hindi siya mapakali at gusto kanyang puntahan mismo. Huwag kang matakot, estudyante. Ako si Luo. Maaari mo akong tawaging Professor Luo. Nakangiting pagpapakilala ni Professor Luo. Habang tinitingnan ka, lalo niyang nararamdaman na nakahanap siya ng kayamanan. Idinagdag ka kahapon ni Enje, Chen sa WeChat at sinubukang kontakin ka, ngunit hindi mo siya pinansin dahil tiyak na abala ka. Ayoko ring maghintay ng matagal kaya bumisita ako. May gusto sana akong itanong sa'yo. Pwede ba ngayon? Nakahinga ka ng maluwag at tumango. Pwede po kayong magtanong. Mas lalong nasiyahan si Professor Luo sa iyong pagiging kalmado. Estudyante, ibinigay sa akin kahapon ni Enje, Chen ang programang nakita niya. Ikaw ba talaga ang sumulat nito? Tiningnan ko ng maraming beses ang programang iyon ng sarilinan. Sa bawat tingin, hindi ko maiwasang mamangha. Talagang napaka-perpekto at napaka-epektibo. Pwede itong isulat sa textbook. Hindi makapaniwala si Professor Luo. Hindi niya maisip na isang hindi pa nakapagtapos na estudyante sa kolehiyo ang nakagawa ng programang iyon. Nang marinig ito, nag-alangan ka. Tinikman ang laway at sinabi, ano ba? May problema ba? Nag-aalalang baka matakot ka, mabilis na nagpaliwanag si Professor Luo. Walang problema, hindi ko lang inaasahan na may itinatago pa lang tayong ganyang henyo sa computer sa eskwelahan natin. Pero hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Professor Luo. Natigilan ka na lang sa kinatatayuan mo. Sana pala hindi na lang ako gumawa ng mabuti kahapon.
Hindi sana ako nagkaroon ng ganitong problema ngayon. Sa sandaling yon, masayang nagpatuloy si Professor Luo, interesado ka bang mag-aral sa akin, iho? Ano? Nagtatakang napatingala ka kay Professor Luo. Kailangan pa ba yon? Nagbibiro ka ba? Sa galing mo sa hacking na yon, baka ikaw pa ang pwedeng magturo kay Professor Luo. Pero akmang tatanggi ka na nang makita mong masiglang nakakuyom ang kamao ni Chen Miling sa gilid. Ang mga kasama mo sa kwarto naman ay nakatingin sa iyo ng may inggit. Napagtanto mong hindi basta-basta ang pagkatao ni Professor Luo. Pero kung magkakaroon ka ng isang maimpluwensyang guro sa eskwelahan, mas mapapadali ang maraming bagay sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na hindi ka pa rin nagsasalita. Bahagyang nag-aalala ang tagapayo. Muje, napakabihirang oportunidad ito. Hindi lamang professor sa computer si Professor Luo. Siya rin ang vice presidente ng eskwelahan. Isa pa lang ang tinanggap niyang estudyante sa loob ng maraming taon. Kailangan mo itong samantalahin. Nang marinig mo yon, tumango ka at nagtanong, isa lang. Sino? Nakahinga ng maluwag ang tagapayo nang pumayag ka. Siguro ikilala ninyo rin si Liu Ruyan. Pero natigilan siya pagkasabi niya nito at ikaw naman ang natigilan. Nanlaki rin ang mga mata ni Jiboda. Grabe, si Hayo Hua kaya yon? Ang labo naman, anong klaseng swerte ang tinamaan ni Muje at napunta siya kay Liu Xiaohua? Sa ilalim ng parehong propesor, magkakasama sila araw-araw. Mahirap na hindi magkaroon ng kahit ano. Ang saya-saya. Nakakainggit, kasabay nito, ramdam mo rin ang ilang nakakainggit na tingin. Pagkatapos, hindi mo na malayang napatingin ka sa gilid at napalunok. Nag-alangan ka sandali bago tumango at magsalita. Professor Luo, pumapayag ako. Sa eskwelahan, may isang tulad ni Professor Luo, isang kilalang tao. Parang magandang magkaroon ng sandigan. At nang maging estudyante ni Professor Luo si Liu Ruyan, hindi na niya kailangang pumasok sa klase at araw-araw siyang nagpupunta sa silid-aralan. Nang makita kang pumayag, masayang tumawa si Professor Luo at sinabi, sige. Mugo, magpahinga ka muna. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng alas 9 ng umaga at may pag-uusapan tayo. At ipakilala ko rin ang isa ko pang estudyante. Magkakilala kayo. Sijpo, Professor Luo. Tumango ka, nag-iisip sa sarili, ang isa ko pa sigurong kaklase ay si Liu Ruyan. Magkikita na naman kaya kami? Ang swerte ko naman, naging estudyante ako ni Professor Luo. Grabe, ikaw na ang panalo sa buhay. Sa paaralan, sa pagkakaroon ng taga-suportang tulad ni Professor Luo, ano pa ang dapat mong alalahanin? Ang mga kasamahan ay nagbubulungan. Lahat ay inggit na inggit. Ang mga mukha ng bawat isa ay puno ng ngiti. Kinabukasan, paggising mo, kinusot mo ang iyong mga mata. Sa wakas ay medyo luminaw ang iyong isip. Mabilis kang bumangon sa kama. Ngayon ay Sabado, lahat ng iba pang mga kasama sa dormitoryo ay nag-ayos na at nagbabalak na lumabas upang maglibang. Muje, mauna na ako. Mag-usap tayo mamaya sa gabi. Huwag niyo akong kainggitan, haha. Humanap din kayo ng mga kasintahan. Upang hindi kayo masyadong malungkot sa mga Sabado't Linggo. Ang kasamahan ay may nagmamalaking mukha. Si Jiboda ay umirap. Pinutol ng isang kasamahan ang kanyang paghanga, sinasabi, tama na yan. Inggit sa'yo, masyado mo namang minamaliit si Muj namin. Alam mo ba kung ano ang gagawin ni Muji ngayon? Pupuntahan niya si Professor Luo at makikita niya si Liu Xiaohua. Maihahambing ba ang iyong kasintahan kay Liu Xiaohua? Ang kasamahan ay nawalan agad ng gana at nainis. Tumakbo siyang nahihiya palabas ng dormitoryo at sinabi, sige na, parang wala na lang akong sinabi. Wala kang nagawa kundi umiling. Masyadong nakakaagaw ng eksena ang lalaking si Jiboda. Hindi ba't sinasadya niyang lagyan ng asin ang sugat ng iba? Masyadong nagpapalala. Sa kabilang banda, pagkatapos mag-ayos ng kaunti si Liu Ruyan, sumakay siya sa kotse patungo sa paaralan. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang bahagyang inaasahan sa kanyang puso dahil kahapon, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Professor Luo. Sinabi niya na si Professor Luo ay kumuha ng isa pang mag-aaral at may katiyakan pa siyang sinabi na ang computing ng mag-aaral na ito. Ang talento ay maihahambing sa kanya. Kasabay nito, si Liu Ruyan ay medyo nagtataka rin kung sino ang maaaring makakuha ng atensyon ni Professor Luo. Pagkatapos magsalita, bumaba na si Liu Ruyan sa kotse at naglakad sa daanan ng paaralan na agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Si Liu Xiaohua ba yan? Paano nangyaring pumasok si Liu Xiaohua sa paaralan ngayong Sabado? Talagang kakaiba. Hindi pa namin nakikitang naglilibot si Liu Xiaohua nang mag-isa sa campus. Gayunpaman, nasanay na si Liu Ruyan sa pagiging paksa ng usapan ng mga tao sa paligid. Hindi niya ito pinansin at direktang naglakad patungo sa opisina ni Professor Luo. Sakto naman na kamakailan lamang ay gumawa siya ng bagong programa na kailangang ipaalam kay Professor Luo. Pagkatapos ng 10 minuto, tok tok tok, kumatok ng mahina si Liu Ruyan. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Professor Luo, nandito na ako. Magalang siyang bumati habang naglalakad papasok sa opisina. Si Professor Luo ay nakaupo sa harap ng computer sa sandaling ito. Ang kanyang mga kamay ay nagtatype sa keyboard.
ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang tumatakbong programa sa computer. Tumingala siya at kinawayan si Liu Ruyan na sinenyasan siyang lumapit. Itinuro ni Professor Luo ang computer. Ang isang bahagi ng programang tumatakbo sa screen. Liu Yan, halika rito at tingnan. Hindi nag-atubili si Liu Ruyan at mabilis na lumapit. Pagkatapos ay tumango siya at seryosong tumingin sa screen. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya na may pagkabigla sa kanyang mukha at tumingin kay Professor Luo, nagtatanong ng may pag-aalinlangan. Ito ba ang programa para sa oras ng pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral ng paaralan? Si Liu Ruyan ay karapat-dapat na maging isang may talento na manlalaro at nakita niya agad ang pangkalahatang ideya. Ngumiti si Professor Luo, tumango at sinabi, tama, tama. Ano sa tingin mo sa programang ito? Ang programang ito ay napakasimple at malinaw. Walang labis na code, ngunit ang bawat code ay parang natural na nabuo. Maayos na binuo. Ang programang ito ay marahil ginawa ng guro ng paaralan, di ba? Matapos magsalita si Liu Ruyan, tumingin siya kay Professor Luo na tila nagtatanong. Nakita niyang misteryosong ngumiti at umiling si Professor Luo. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ito programang ginawa ng guro ng paaralan. Kasabay nito, mas lalong gumanda ang mood ni Professor Luo. Talagang nasiyahan siya. Habang tinitignan niya ang programang ito, mas lalo siyang nasiyahan. Hindi ito gawa ng guro ng paaralan. Ikaw ba ang sumulat nito? Patuloy na naghula si Liu Ruyan, tumitingin kay Professor Luo na may pag-uusisa. Hindi. Patuloy na umiling si Professor Luo, hindi lamang ang kanyang ngiti sa kanyang mukha. Kung hindi ikaw, sino? Misteryoso siyang umiti at naghandang magpatuloy sa pagiging misteryoso nang marinig niya ang katok sa pinto. Pagkatapos, isang boses ang narinig. Professor Luo, nandito na ako. Pwede bang pumasok? Kalmado mong sinabi habang nakatayo sa pinto. Tumayo si Professor Luo, ngumiti, at tumingin kay Liu Ruyan. Ito ang bagong estudyante na ipakikilala ko sa iyo ngayon. Siya ang gumawa ng programang ito. Pagkatapos magsalita, lumapit si Professor Luo sa pinto at masayang sinabi, pumasok ka. Tumango ka at magalang na bumati kay Professor Luo, ngunit natigilan ka sa sumunod na segundo pagkapasok mo. Si Liu Ruyan nga. Bagamat nakita mo na si Liu Ruyan ng ilang beses sa silid-aralan noon, hindi mo siya napagmasdan ng malapitan. Ngayon, nang makita mo siya ng malapitan, napagtanto mong maganda talaga si Liu Ruyan. Hindi nakapagtataka na nagulat ka rin kay Xiaohua. Kasabay nito, natigilan din si Liu Ruyan. Hindi niya inaasahan na ikaw pala ang isa pang estudyante na tinanggap ni Professor Luo. Ruyan, siya ang estudyanteng ipakikilala ko sa iyo, si Muje. Pareho kayong bata, magkakilala kayo. Masayang sinabi ni Professor Luo. Bahagyang umiti si Liu Ruyan at sinabi sa iyo, Muje, nagkita na naman tayo. Ngunit sa pagkakataong ito, natigilan ka na sa ngiti ni Liu Ruyan. Para kang nawala ng kaluluwa at dumudura. Narinig ni Professor Luo ang sinabi ni Liu Ruyan. Nagulat siya sandali at tumawa, magkakilala pala kayo. Mabuti, mas madali kayong magtulungan sa hinaharap. Professor Luo, sa 2 araw na nagtuturo ako sa klase, lumiban siya sa 2 klase at nahuli ko siya. Kaya natatandaan ko siya. Sinabi ni Liu Ruyan pagkatapos pakalmahin ang kanyang sarili. Nang makita ito, nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Professor Luo at tumingin. Talaga ba, Muje? Gayunpaman, nahihiya kang kinamot ang iyong ilong. Hindi mo inaasahan na sasabihin ito ni Liu Ruyan sa harap ni Professor Luo. Totoo ngang malamig at walang pakialam si Liu Ruyan, hindi kasi nungalingan ang mga chismis. Hi, Professor Luo. Mali ang pagliban ko sa klase, magbabago na ako sa hinaharap. Ngunit walang sinabi si Professor Luo. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung pumapasok ka sa klase o hindi dahil sa iyong kakayahan. Hindi mo inaasahan na ang hitsura mo ng pag-amin ng direkta ay nakuha ang atensyon ni Liu Ruyan. Malugod siyang lumapit sa iyo at sinabi, ako si Liu Ruyan, magpakilala ulit ako. Nakita ko ang programang isinulat mo, napakagaling at kahanga-hanga. Pwede tayong mag-aral ng sama-sama sa hinaharap. Kalmado kang tumingin kay Liu Ruyan at nagpakilala, ako si Muje, magtulungan tayo. Nakita ni Professor Luo na nakangiti at may pagmamalaking tiningnan ang kanyang 2 paboritong estudyante. Pinatawag ko kayong 2 ngayon. Una, para magkakilala kayo at maging pamilyar sa isa't isa. Pangalawa, sa susunod na buwan ay gaganapin ang isang pambansang kompetisyon sa computer. Gusto kong sumali kayong 2. Pagbutihin niyo ang inyong pagsasanay sa mga araw na ito. Sikaping makakuha ng magandang pwesto sa susunod na kompetisyon. Tumango kayo at si Liu Ruyan ng walang pagtutol. Sige, napagkasunduan na. Sa susunod na buwan, maghanda kayo ng mabuti. Kung wala kayong ginagawa, gawin niyo ang gusto ninyong gawin. Hindi ninyo kailangang samahan ang isang matandang tulad ko. Tumango si Professor Luo. Ngunit nang paalis na sila, biglang sinabi ni Liu Ruyan, Professor Luo, may programa ako na pinagkakaabalahan ko kamakailan. Maaari mo ba itong tingnan? CJ, tumango si Professor Luo, ibinaba ang mga dokumento sa kanyang kamay at tumingin kay Liu Ruyan. Kinuha ni Liu Ruyan ang isang FSD flash drive mula sa kanyang bag.
Isinaksak ito sa computer at binuksan ang isang folder na may napakaraming code. Tumingin ng mabuti si Professor Luo. Pagkatapos ay tumingin siya sa iyo at sinabi, Muje, tingnan mo ito. May problema ba sa programang ito? Nang marinig ito, lumapit ka. Sumulyap lamang ang iyong mga mata sa screen at alam mo na ang sagot. Napakasimple ng programang ito. Hindi ba't isa lamang itong programa para sa statistical big data? Ngunit hindi mo sinabi ang problemang nakita mo. Sa halip, nag-isip ka sandali at sinabi, medyo komplikado ang pagkakasulat ng programang ito at may isang mali. Nagulat si Professor Luo at tumingin sa iyo. Saan? Tiningnan ni Professor Luo ang lokasyon na itinuro mo. May paghanga sa kanyang mga mata. Tiningnan din ni Liu Ruyan ang lokasyon na itinuro mo at biglang nagulat. Hindi niya napansin ang mali nang isinulat niya ang programa, ngunit pagkatapos mong ituro, agad niyang naintindihan. Ngunit nang handa na si Liu Ruyan na itama ito, pinigilan siya ni Professor Luo. Huwag kang magmadali, bagamat nakita ni Muje ang isang problema. Ngunit may isa pang mali sa programang ito. Hinawakan ni Professor Luo ang mouse at binigyang diin ang isang code. Tumingin ng mabuti si Liu Ruyan at nagliwanag ang kanyang mukha. Tama, kung itatama ang dalawang maling ito, tatakbo ng maayos ang programa. Hindi maiwasan ni Liu Ruyan na tumingin sa iyo, bahagyang naantig ang kanyang puso. Akala niya ay magaling na siya sa computer. Ngunit kung ikukumpara sa iyo, malayo pa ako. Tumayo si Liu Ruyan at sinabi sa iyo, Muje, idagdag kita sa WeChat. Para makapagpalitan tayo ng kuro-kuro kung may mga problema sa hinaharap. Nang marinig ito, bahagya kang nagulat, pagkatapos ay agad kang tumugon at kinuha ang iyong telepono. CJ, sa sandaling ito, tiningnan ni Professor Luo ang dalawa ng may kasiyahan at may ngiti sa kanyang labi. Mukhang bagay naman silang dalawa. Hindi nagtagal, umalis sila sa opisina ni Professor Luo. Pero hindi ka umuwi. Sa halip, pumunta ka sa labas ng gate ng paaralan para magsimulang uminom at kumain ng skewers. Ilang minuto lang, dumating na ang lahat. Tinurot ni Jiboda ang iyong leeg at masayang sinabi. Kumusta ang sitwasyon, Muje? Nakita mo ba si Liu Xiaohua? Pero agad mong itinulak si Jiboda. Bakit ang bango ng pabango ng batang ito? Sandali, hindi ba't kakatapos lang makipaghiwalay ni Jiboda sa kanyang girlfriend? Talaga namang kahanga-hanga ang bilis niya sa pagpapalit ng babae. Pagkatapos, huminga ka ng malalim at sinabi sa gitna ng nag-aalalang mga tingin ng lahat, nakita ko siya. Nagka-WeChat pa kami. Grabe, ang galing mo, Muje. Nagka-WeChat agad kayo. Ang susunod na hakbang ay hehe. Pero bago pa matapos magsalita si Jiboda, malakas mong tinapik ang kanyang malaking ulo. Wala na namang magandang sasabihin yan. Pagkatapos, hinimas ni Jiboda ang kanyang ulo na tinapik habang nakangiti. Patuloy niyang sinabi, Muje, ano ang profile picture ni Liu Xiaohua sa WeChat? Tingnan nga natin. Kasabay nito, mas naging sabik ang tingin ng mga kaklase sa paligid. Napabuntong hininga ka at kinuha ang iyong cellphone. Ipinakita mo sa kanila ang WeChat ni Liu Ruyan. Ang profile picture ni Liu Ruyan ay isang larawan ng asul na dagat at langit. Wala ring laman ang kanyang moments, walang anumang update. Ngumiti ka, ibinalik ang iyong cellphone, at agad na iniba ang usapan. Hindi ba kayo nagugutom? Hindi ba't kakain tayo ng skewers? Tara na, baka wala na tayong maupuan kapag nagtagal pa tayo. Sige na nga, Muje, tara na. Kung ayaw mong magsalita, hindi na namin kukulitin. Pero kailangan mong sulitin ito. Sikaping makuha si Xiaohua. Kinurot muli ni Jiboda ang iyong leeg nang walang takot. Pagkatapos, sama-sama silang naglakad papunta sa barbecue restaurant. Pero habang naghihintay na dumating ang barbecue, biglang sumigaw si Jiboda habang hawak ang kanyang cellphone. Grabe. Anong nangyari? May isang female celebrity na bumagsak. Naging kabit siya at nahuli silang nakikipag-sex sa asawa ng iba. Grabe, ang intense. May video pa ng buong pangyayari. Ang galing talaga nila. Nang marinig ito, tinignan ng lahat ang video. Sabi ng isang babae habang seryosong pinapanood ang video, hindi ba't siya yung supporting actress sa isang pelikula kamakailan? Isang 3 or 4 line celebrity. Hindi ko akalain na gagawin niya to, nakakadiri. At habang nakikinig ka sa kanilang usapan, bigla kang nagulat at tinignan ang cellphone ni Jiboda. Tama nga, siya nga ang female celebrity sa kaso ng pangangalo niya na tinanggap mo ilang araw na ang nakalipas sa halagang 10 milyong yuan para tulungan si Fubo na mahuli ang babaerong asawa. Nag-iwan ka ng contingency plan noon pero wala pa ring nangyayari. Akala mo'y pumayag na si Fubo at nakipagtransaksyon sa kapital sa likod ng female celebrity. Hindi mo akalain na nagpaplano pala si Fubo ng malaking sorpresa at direktang pinasabog ang balita sa social media. Kaya't nalaman ng lahat. Sigurado, sa loob lamang ng ilang minuto, inilagay ng lahat ng pangunahing platform sa internet ang balita sa itaas. Walang tigil ang trending. Ibinaba ni Jiboda ang kanyang cellphone at umiling. Ang galing ng strategy na to. Siguro patay na talaga ang artistang babaeng ito. Hindi na makabalik sa showbiz, kailangan nang umalis. Basta tayo, nagkakatuwaan lang sa chismis. Pero sa loob mo, alam na alam mo na kagagawan mo ang lahat.
Pagkaraan ng 5 minuto, inilapag ng amo ang isang plato ng inihaw na isda sa mesa, sabay ngiti at sabi. Mga iho, ang dami ninyong in-order. Libre na itong inihaw na isda. Salamat po, boss. Boss, good luck sa negosyo nyo. Matamis ang dila ni Jiboda at mumiti. Hindi niya inaasahan na mapapabuntong hininga ang amo. Salamat sa dasal mo. Tuwing weekend lang lumalakas ang benta. Sapat lang para may makain. Pero bigla kang nanigas. May narinig kang malamig at mekanikal na boses sa isip mo. Ding dong, congratulations, mayroon kang bagong mission, bilhin ang bangkarotang tindahan ng pagkain ng Bingling. Kapag natapos mo ang mission, mayroon kang gantimpala na isang negosyo. Nang marinig mo ang mission na binigay ng system, napatingala ka at tumingin sa abalang amo, naguguluhan. Pero kahit ano pa, kailangan mo munang makuha ang tindahan. Pagkatapos kumain ng lahat, nagdahilan ka para magpunta sa banyo. Pero bigla kang hinila ni Jiboda sa laylayan ng iyong damit. Muje, tatakas ka ba? Pagbalik mo galing banyo, inom ulit tayo. Magpakalasing tayo. Inalis mo ang kamay ni Jiboda at mumiti. May isang waiter na nakita kang palakad-lakad at nilapitan ka. Kayo ba ang amo? Nakita ko lang siya kanina. Bakit bigla siyang nawala? Ang amo namin, nag-aalangan ang waiter at pinagmasdan ka, nagtataka. Natatakot siyang magkamali dahil baka may problema ka. Bakit mo hinahanap ang amo namin? Tiningnan mo ang nag-aalalang waiter at kinamot ang iyong ilong. Mukha ba akong masama? Hindi naman siguro. Narinig ko lang sa labas na gusto raw ibenta ng amo ninyo ang tindahan. At balak ko ring bumili. Gusto ko siyang makausap. Tiningnan ka ng waiter mula ulo hanggang paa. Totoo kaya ang sinasabi ng batang ito? Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro ng waiter ang isang pinto sa likuran. Sir, nagtatawag po ang amo namin sa likod. Dumiretso na lang po kayo. Pagkatapos ay nakita mo ang amo ng tindahan ng pagkain. Nakaupo ang amo sa bangko at pilit nang umingiti. 3 milyon, masyadong maliit. Hindi ko talaga maibebenta. Hanggang 3.2 milyon lang. Kung kaya mo, ibenta mo na. Kung hindi, huwag mo nang aksayahin ang oras ko. Naiinip na sabi ni Boss P. Napabuntong hininga ang amo ng tindahan. Matagal na niyang ibinebenta ang tindahan. Si Boss P lang ang gustong bumili. At sobra siyang tumawad at masama ang kanyang reputasyon. Dahil kausap na niya ang ahente ng real estate, sinisira nito ang bawat transaksyon. Pagkatapos, bibigyan niya ang ahente ng real estate ng 50,000 bilang komisyon. Samantalang sinasamantala naman ni Boss P ang sitwasyon ng amo ng tindahan. Kailangan nito ng pera kaya ayaw niyang magbaba ng presyo. Hindi niya papayagan ng amo ng tindahan maliban kung papayag ito sa kanyang presyo. Sa sandaling iyon, lumapit ka sa may-ari ng karinderya, tinanggap ang cellphone sa kanyang kamay at kalmadong sinabi. Bibilihin ko itong pwesto, pagkatapos ay ibinaba mo agad ang telepono at iniabot ito sa may-ari ng karinderya. Saglit na natigilan ang may-ari ng karinderya. Nang matauhan, dali-dali niyang kinuha ang telepono at nagtanong na pulang-pula ang mukha. Anong ginagawa mo? Bakit mo ibinaba ang telepono ko? Kailangan ko ang perang iyon para iligtas ang buhay. Ngunit hindi ka nagpaliwanag ng labis, sa halip ay sinabi mo agad ang iyong layunin, boss. Nabalitaan ko lang na balak mong ipagbili ang pwestong ito. Halata namang hindi sinsero ang kanina at gusto kang baratin. Kaya mas mabuti pang sa akin mo na lang ipagbili. Nang marinig ito, nagtatakang tumingin sa iyo ang may-ari ng karinderya. Hindi ba't isa ka lang sa mga estudyanteng kumakain ng barbecue doon sa labas? Anong klaseng biro yan? Isang estudyante na makakabili ng milyon-milyong halaga ng bahay. Pagkatapos ay tinitigan ka ng seryoso ng may-ari ng karinderya. Totoo ba yan, iho? Bibilihin mo. Ano pa ba? Misyon to na ibinigay ng sistema. Sa anumang paraan, kailangan mong tapusin ito ng walang mintis, at sakto namang naabutan mong binabarat ng husto ng pribadong negosyante, kaya sinamantala mo na rin ang pagkakataong ito upang tulungan ang may-ari na malampasan ang pagsubok. Direkta kang nagtanong ng kalmado, boss, may balak ako. Magkano mo ba balak ipagbili? Pagkatapos ay binuksan mo ang mensahe ng iyong mobile banking at iniabot ang cellphone sa may-ari ng karinderya. Tinitigan ng may-ari ng karinderya ang halaga sa impormasyon sa iyong cellphone. Agad siyang kumikislap ang mga mata at nakangiting nagsabi, ay naku, pasensya na, iho. Huwag mo sanang masamain. Halika, umupo ka muna, mag-usap tayo ng maayos. Pinunasan niya ang upuan gamit ang kanyang manggas para paupuin ka, ngunit direkta kang tumanggi sa may-ari at sinabi, huwag na. Kung mas maaga tayong mag-usap, mas maaga kong maipapakilala. Naghihintay sa akin ang mga kaibigan ko sa labas. Sabihin mo na lang ang presyo. Tiningnan ka ng may-ari ng karinderya at nag-isip ng ilang sandali. Sa totoo lang, iho, nagmamadali akong mangailangan ng pera dahil na ospital ang anak ko at kailangan ng pambayad. Kung interesado ka, tingin mo ba ay pwede na ang 4 na milyon? Pagkatapos sabihin ito, balisang tiningnan ka ng may-ari ng karinderya. Natatakot siyang tumanggi ka. 4 na milyon? Nag-isip ka sandali tungkol sa presyong ito.
Hindi ito labis-labis at katanggap-tanggap. Boss, handa na ba ang lahat? Kung handa na, pwede na tayong pumirma ng kontrata. Maglakad ng proseso at pagkatapos ay maglipat ng pera. Ang bilis naman, hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ng may-ari ng karinderya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling mapirmahan ang kontrata at makuha ang pera, magkakaroon na ng pera para ipagamot ang anak ko. Ang galing! Sige, ipakita mo sa akin ang kontrata. Balak mong madaliin ang pagbili ng pwesto. Bukod pa rito, masabik ka ring malaman kung anong klaseng gantimpala ang ibibigay ng sistema. Nang makita ito, labis na natuwa ang may-ari ng karinderya. Agad siyang tumakbo sa unahan at hinanap ang serbidora. Pinakiusapan niya ang serbidora na kunin agad ang kontrata ng paglilipat. Kasabay nito, labis na nagulat ang serbidora at natigilan na lamang sa kinatatayuan. Boss, hindi ka naman siguro naniniwala na mabibili ng estudyanteng yon ang tindahang ito, di ba? Hindi inaasahan, tumingin ang may-ari ng karinderya sa waitress at misteryosong ngumiti. Alam mo ba kung magkano ang laman ng bank card niya? Magkano? Nanlaki ang mga mata ng waitress. Higit 1 milyon na. Higit 1 milyon? Totoo ba? Kanina, ang suot niya ay parang ordinaryong estudyante. Paano siya magkakaroon ng ganoong karaming pera? Kasabay nito, hindi makapaniwala ang waitress. Tumitingin sa direksyon ng pinto. Tinitingnan ng may-ari ng karinderya ang hindi makapaniwalang itsura ng waitress. Huminga ng malalim at sinabi, may tao sa loob ng tao, may langit sa labas ng langit. Hindi dapat tumingin lamang sa panlabas na anyo ng isang tao. Sa simula, akala ko rin nang gugulo lang siya, pero hindi nagsisinungaling ang halaga sa bank card. Pagkalipas ng 5 minuto, dali-daling kinuha ng may-ari ng karinderya ang kontrata at pinuntahan ka, at iniabot ang kontrata sa iyo gamit ang 2 kamay na sinasabing, pasensya na, guwapo, pinaghintay kita. Ito ang kontrata sa paglilipat, tingnan mo. Pagkatapos, binasa mo ito at nagbayad kaagad. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang mekanikal at malamig na boses ng sistema. Congratulations sa host sa pagkumpleto ng bagong misyon. Nagkamit ng pisikal na industriya, Jiangcheng City, Jiangcheng District. Numero ng telepono ni Mina 157, bagong-bagong. Operating Manager. Kung matagumpay na mapapamahalaan ni Mina ang tindahan, maaaring kumita ang pisikal na industriya ng milyon-milyon bawat buwan. Gayunpaman, nang marinig ang mensahe ng sistema. Sa isang iglap natigilan ka. Wow, sino si Mina? Kung kukunin mo siya para pamahalaan ang tindahan, maaari kang kumita ng milyon-milyon. Totoo ba? Sa isang iglap, medyo naguluhan ka. Pagkatapos, kinurot mo ng husto ang iyong hita. Aray, ang sakit. Hindi mo alam na may koneksyon din si Mina kay Liu Ruyan. Grabe, tiyak na totoo ang sinabi ng sistema. Tuwang-tuwa kang bumalik sa Mesa 9 at uminom. Sa kabilang banda, sa isang restaurant sa kanluran. Ibinaba ni Anran ang kanyang chopstick at tumingin kay Liu Ruyan, na sinasabing, Ruyan, tinanong mo na ba ang kapatid mo tungkol sa biglaang paglitaw ng folder sa computer mo noong nakaraan? Ano ba talaga ang nangyari? Lakas ng loob na silipin ang mga pribado mong litrato. Ang kapal ng mukha. Nang marinig ito, bumuntong hininga si Liu Ruyan at napakagat ng labi. Hindi. Tinanong ko si Bok, ayaw niyang sabihin sa akin. Sinabi lang niya na nakatagpo siya ng isang mahirap na kalaban. Hindi sila naglakas loob na mag-imbestiga ng malalim dahil natatakot silang maghiganti. Gayunpaman, hindi alam ni Liu Ruyan na hindi sila naglakas loob na mag-imbestiga ng malalim, kundi hindi sila makahanap ng impormasyon. Kasabay nito, nagulat si Anran at nanlaki ang mga mata dahil hindi siya makapaniwala. Tutal, nangunguna rin ang lakas ng pamilya Liu sa Jiangcheng. At kahit ang isang tao na may katulad na katayuan ni Liu Baichuan, hindi naglakas loob na mag-imbestiga ng malalim dahil natatakot siyang maghiganti. Nakakamangha talaga. Ano ba talaga ang pagkatao ng taong ito? Walang magawa na nagkibit balikat si Liu Ruyan. Pagkatapos, tinawagan ko ulit ang kapatid ko. Sinabi sa akin ng kapatid ko na pansamantala na niyang naayos ito. Tinitingnan ni Anran ang emosyon ni Liu Ruyan na hindi tama. Agad niyang pinalitan ang paksa at tumingin kay Mina. Mina, kumusta ka na? Umiinom ng pulang alak, walang ganang sinabi ni Mina, ganito pa rin ako, masaya naman sa simpleng buhay. Ang problema lang, paminsan-minsan ay nagloloko ang utak ng may-ari ng restaurant. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang bawasan ang sweldo ko. Agad na nagalit si Wenyan An at sinabing, binubuwisit ba siya? Kung hindi dahil sa iyo na naging operating manager at nagtrabaho gabit araw. Matagal nang nabangkarote ang kumpanya. Ngayon na maganda na ang negosyo ng restaurant, balak ka pang saktan pagkatapos kang gamitin. Hindi ka pa nga itataas ang sweldo, babawasan pa. May problema ba siya? Tao ba siya? Habang nagagalit siya ng husto, ibinagsak niya ang baso ng alak sa mesa. Dali-daling inalo ni Mina si Anran at sinabing, Anran, huwag kang magalit. Hindi ka dapat magalit sa ganyang klaseng tao. Siya ang may-ari ng restaurant, pero hindi ako basta-basta niya pwedeng apihin. Kaya kung ayusin to, kaya huwag kang mag-alala.
Mabilis na nagsalita si Liuruyan, Mina, hindi maganda ang kalagayan ng ekonomiya ngayon. Nakahanap ka na ba ng lilipatan? Kung wala pa, pwede kitang irekomenda. Sa kabilang banda, pagbalik mo sa dormitoryo at pagkatapos maghilamos, kinuha mo ang iyong laptop at humiga sa kama. Walang tigil kang nagtipa sa keyboard. Pagkatapos ng 5 minuto, may bahagyang ngiti sa iyong mukha. Hindi ko akalain na ganito kapait ang pinagdaanan ni Mina. Pagkatapos, kinuha mo ang iyong cellphone at tinawagan si Mina. Kasabay nito, sa loob ng restaurant, nang sagutin niya ang telepono, may narinig siyang malamyos na boses. Hello, ikaw ba si Mina?